Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 321 hanggang 330. Ang dakilang security guard. Kabanata 321. Sino ang gumawa nito? Natuklasan ni Yusuf Zoc na hindi naman pala talaga patay ang utak ni Amber Vance, dahil kaya pa rin itong tumugon sa telekinetic na tawag nito at magpadala sa kanya ng mga senyales. Si Yusuf Zoc, na parang nakahawak sa mga dayami, ay nagsimulang tawagin siya ng paulit-ulit, nagpapadala ng mga senyales gamit ang kanyang telekinesis upang makipag-usap sa kanya. Siyempre, kadalasan ay siya ang nagsasalita, at paminsan-minsan ay nagpapadala sa kanya ng senyales si Amber Vance, o hindi man lang sumasagot. Matapos ang isang buong oras na walang gaanong pag-unlad, alam ni Yusuf Zoc na naroon pa rin ang kamalayan ni Amber Vance, hindi pa siya tunay na namatay. Hanggat hindi pa ito patay, determinado siyang ibalik ito sa bingit ng pagkakakulong. Nagmamadaling dumating si Everest Zoc kasama ang mga nasugatang sina Jerome Hart at Faye Webb, at pagdating nila, pinapunta sila ng pamilya Vance sa silid ng ospital. Hindi nila alam kung sino si Everest Zoc, ngunit nang ipakilala ni Jerome Hart ang kanyang sarili bilang apo ni David Hart, labis na natuwa si pangalawang ministro Ace Vance, kaya naman pinapasok sila sa silid ng ospital. Sumunod din ang pamilya Vance sa loob. Kumusta ang sitwasyon? Pagpasok ni Everest Zoc, hindi muna nagtanong tungkol sa pasyente kundi kung ano ang nangyayari kay Yusuf Zoc. Walang aktibidad ang utak, pero gumagana pa rin ang puso, at may pulso. Hindi pa rin siya makahinga ng mag-isa. Ngayon lang, nang sinubukan ko siyang tawagin gamit ang telekinesis ko, tumugon siya, sabi ni Yusuf Zoc. Wala nang pakialam kung ilantad niya ang sarili niya sa harap ng iba. Bukod pa riyan, maaaring hindi maintindihan ng iba ang pagtukoy niya sa telekinesis, dahil tanging si Everest Zoc lamang ang nakakaalam na si Yusuf Zoc ay may kakayahang kontrolin ang mga bagay gamit ang kanyang isip. Tingnan ko muna, dalhin mo sa akin ang CT scan ng utak niya, ang mga diagnosis ng mga doktor, sabi ni Everest Zoc sa pamilya Vance. Nandito na sila. Agad na iniabot ng ina ni Amber Vance ang maraming medikal na record. Isa-isang tiningnan ni Everest Zoc ang mga ito at pagkatapos, nang may seryosong pagkunot ng noo, ay sinabing, sa medikal na pagsasalita, ang brain death ay mas malala kaysa sa vegetative state, dahil ang isang taong nasa vegetative state ay maaari pa ring huminga ng mag-isa. Sige, lumabas na kayong lahat. Susuriin ko muna siya. Kung hindi ito gumana, tatawagan namin si Old Heart, sabi ni Everest Zoc, isang mangkukulam na bihasa sa mga bagay tulad ng geomancy, panghuhula, pangangaso ng multo, at pagtawag ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi pa niya nabubuhay muli ang isang pasyenteng patay na sa utak noon. Muling lumabas ang pamilya Vance, kasama sina Faye Webb at Jerome Hart, at naiwan na lamang sina Yusuf Zoc at Everest Zoc sa silid. Paano mo siya pakikitunguhan? Tanong ni Yusuf Zoc, habang pinagmamasdan siya. Una, isuot mo ito sa kanya. Kumuha si Everest Zoc ng isang jade pendant at humingi ng tulong kay Yusuf Zoc na isuot ito. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung para saan ang jade pendant, ngunit malinaw na kapaki-pakinabang ito para kay Amber Vance. Matapos mailagay ni Yusuf Zoc ang jade pendant kay Amber Vance, umupo si Everest Zoc sa harap niya at ipinikit ang kanyang mga mata nang hindi gumagalaw. Nanatiling hindi gumagalaw si Yusuf Zoc, hindi nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Everest Zoc. Sa madaling salita, nanatiling hindi gumagalaw ang dalawang lalaki, habang ang nakapikit na mga mata ni Everest Zoc ay lalong nagpalala sa katatakutan. Mahigit 10 minuto ang lumipas nang mapansin ni Yusuf Zoc ang isang daloy ng enerhiya na lumalabas mula sa buong katawan ni Everest, na nagtatagpo sa dulo ng kanyang mga daliri. Marahang hinawakan niya ang likod ng tainga ni Amber Vance. Gamit ang kanyang telekinesis, nakita ni Yusuf Zoc ang enerhiyang dumaloy sa ulo ni Amber Vance, pagkatapos ay dahan-daang binalot ang nasugatang bahagi ng isang mainit na sensasyon.
Dahil walang telekinesis si Everest Zoc, hindi niya makita ang loob ng ulo. Nang pumasok ang kanyang enerhiya, binawi niya ang kanyang daliri at kinagat ito, saka sumulat ng isang karakter sa noo ni Ember Vance. Hindi nakilala ni Yusuf Zoc ang karakter, na mukhang mga simbolo ng multo, ngunit sa sandaling lumitaw ito, nakaramdam si Yusuf Zoc ng isang malakas na pagbabago bago ng isip na mabilis na kumalat sa isipan ni Ember Vance bago naglaho. Hindi ito gumana. Hay nako, huminga ng malalim si Everest Zoc, pawis na pawis ang noo niya, umuusok ang damit niya dahil sa singaw, at tila pagod na pagod ang buong katawan niya. Iyon lang ang kaya kong gawin. Masyadong malala ang pinsala sa utak niya, at hindi kayang gumana ng mag-isa ang mga tungkulin nito. Yusuf Zoc, natatakot ako na baka hindi siya makarating. Buntong hininga ni Everest Zoc. Kailangan ko siyang panatilihing buhay. Nasabi ko na magagamit ko ang telekinesis ko para magdulot ng mga pagbabago-bago sa utak niya, sabi ni Yusuf Zoc sa malalim na boses. Iyan ay isang reflex ng subconscious mind. Kahit patay na ang utak ng tao, maraming rehiyon at neuron ang utak nito. Ang kanyang mga pagbabago-bago ay maaaring hindi nangangahulugang maaari siyang mabuhay. Tara na Mr. Liu, halika at tingnan mo. At kung si Mr. Hindi rin kaya ni Liu? Tanong ni Yusuf Zoc. Ito, umiling si Everest Zoc, ipinapahiwatig na wala na siyang kapangyarihan. Isipin mo ulit, wala na bang ibang paraan, kung mayroon pang ibang eksperto o kahangahangang mga tao na makakagamot nito, tatanungin ko sila. Udyok ni Yusuf Zoc. Nga pala, may natatandaan akong dalawang tao. Nagliwanag ang mga mata ni Everest Zoc, pagkatapos ay muling lumabo nang sabihin niya, isa sa kanila ang dakilang monghe na nabanggit ko dati na may parehong uri ng presensya na katulad mo. Pero yung isa, narinig ko lang at hindi ko pa nakikilala, hindi mahuhulaan kung nasaan siya, at baka hindi na siya matagpuan. Ano ang ginagawa ng kausap mo? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Isa siyang matandang babae, isang shaman ng Miao. Dapat mong malaman na ang gamot sa Miao ay palaging napakahimala. Isinasama nila ang ilang pambihirang kasanayan sa kanilang formal na medisina. Kaya, ang ilang mga sakit, kabilang ang ganitong uri, ay dapat gamutin. Nga pala, maraming taon na ang nakalilipas nang bumisita ako sa nayon ng Miao para makita ang matandang babae, nakaalis na siya, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Aling nayon ng Miao? Pwede na ba akong maghanap? Sabik na sabik si Yusuf Zoc. Teka, huwag kang magmadali. Una, imbitahan natin si Master Isaiah Fowler, at dali. Sa kondisyon ni Ember, kung hindi siya madyay gising pagkalipas ng mahabang panahon, iba't ibang komplikasyon ang magaganap, at hihina rin ang kanyang puso. Kung ganoon, mawawalan na talaga tayo ng mga pagpipilian. Kaya mamaya, tatanggaw tayo sa bundok Watay at hahanapin natin si Isaiah Fowler sa Lingyon Monastery. Kuya, salamat, malalim na yumoko si Yusuf Zoc kay Everest Zoc. Haha, nagkasundo naman tayo, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging kuya, nang walang dahilan. Huwag kang masyadong formal, kung hindi si Master Isaiah o si Mr. Makakatulong si Liu, kung gayon ay sasamahan kita papunta sa nayon ng Miao. Mabuting tao si Ember, at kung mayroon mang kahit kaunting pag-asa, hindi tayo maaaring sumuko. Manam, tumanggo si Yusuf Zoc nang may pasasalamat, pinahahalagahan ang mga salitang hindi sinabi ni Everest Zoc. Habang palabas ng silid sakitan ang dalawa, sa pasilyo, may iniuulat din si Direktor Long kay Ace Vance, habang humarap si Yusuf Zoc kay Jerome Hart at sinabing, maaari mo bang tawagan si Lolo para pumunta rito? Tumanggo si Jerome Hart, tinawagan ko na siya. Sabi ni Lolo, makakarating daw siya mamayang gabi. Manam, salamat, tinapik ni Yusuf Zoc ang balikat ni Jerome Hart. Nang bigla na lang sumigaw ng malakas si Ace Vance, wala akong pakialam kung anong pamamaraan ang gamitin mo. Sa loob ng 48 oras, gusto kong malutas ang kaso, gusto kong mahuli ang salarin. Talagang desperado na siya ngayon at hindi umiiwas sa anumang formalidad. Hindi naiiba ang pamangkin niya sa anak niya, kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para pilitin sila. Ginagawa namin ang aming makakaya, pagkumpirma ni Direktor Long ng may tame time na pagtango. Lumapit si Yusuf Zoc, nilapitan ang dalawang lalaki, at sinabing, Direktor Long,
Maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari kay Amber bago siya saksakin kagabi? Oo, naisip ni Director Long at sinabing, si Amber ay nasa isang residential area malapit sa Garden Road nang mapilitang huminto ang kanyang sasakyan. Pagkalabas niya ng kotse, may biglang nagtangkang pumatay sa kanya. 2 sugat ang dulot ng kutsilyo, at ang pinakamalala ay isang tama ng baril sa ulo ng malapitan. Pagkatapos, tumakas ang kotseng iyon, at dahil wala itong plaka, mahirap itong subaybayan. Kaya, pinagplanuhang pagpatay iyon. Seryosong sabi ni Yusuf Zoc. Oo, sinasadyang pagpatay, tumanggaw si Direktor Long. Oo naman, hindi na nagsalita si Yusuf Zoc at tumalikod na para umalis. Agad na sumunod sa kanya sina Everest Zoc at ang iba pa, kabilang sina Miles O'Brien at Samuel Ross, at siksik ang lumabas. Pagkababa nila, sinabi ni Yusuf Zoc kay Everest Zoc, pagkatapos ni Mr. Nakita siya ni Liu ngayong gabi, pupunta tayo sa bundok Watay. Magpabook ka na ng mga tiket sa eroplano. Pwede nang maghiwa-hiwalay ang lahat. At saka, mag-ingat kayong lahat sa mga panahong ito. Tumingin si Yusuf Zoc kay Miles O'Brien at sinabing, Luis, hindi ka dapat pumunta sa tindahan sa susunod na mga araw. Samuel Ross, Xiaofang, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at gawin ninyo ang lahat para protektahan din ang inyong hipag. Nakuha ko, tumanggo ang lahat. Ilang araw na lang bago atakihin ang kanilang grupo ang insidente, maaari kayang karugtong ito ng nakaraang kaso. Sumakay si Yusuf Zoc sa kotse at pinaandar ito palayo. Kasabay nito, tinawag niya si Flor Carson na, ang eksaktong lokasyon ni Lucy Clayton. Ikawalong palapag ng Ospital 301, hihintayin kita rito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 322, 3 araw na huling araw. Maganda ang mood ni Lucy Clayton ngayon dahil sa 2 dahilan. Una, inilipat siya sa ibang ospital, at pangalawa, bumuti na ang kanyang kondisyon. Hindi na gaanong masakit ang mga mata at binti niya. Matapos uminom ng isang basong gatas at kumain ng itlog sa umaga, partikular pa niyang tinawag ang kanyang 3 anak at 3 naman ang nagpa-ospital sa mga babae. Siya yung tipo ng lalaking dominanti, yung tipong ang mga mangingibig, kapag nagkikita-kita, ay hindi nangangahas magsalita ng labag sa batas, sa halip ay kailangang magmukhang mapayapa. Sa sandaling ito ng kaligayahan ng pamilya kasama ang kanyang 3 kasintahan at mga anak nang itinulak ni Yusuf Zoc, kasama si Flor Carson, ang pinto ng silid ng ospital at pumasok. Nagulat si Lucy Clayton nang makita si Yusuf Zoc. Bakit muling dumating ang salot na ito? Hindi ba't sinabihan na siyang maliga? Lahat kayo, lumabas na kayo. Huwag kang sumigaw sa pasilyo, ha? May ipapakita sa yung magic trick si Daddy mamaya. Tinapik ni Clayton ang ulo ng 3 bata bago inilabas ng 3 magkasintahan ang mga bata sa kwarto. Hindi sila nang ahas magtanong, kundi sumunod lamang sa utos ni Clayton. Ginoo, Zoc, ano ang maitutulong ko sa iyo? Alam ni Clayton na hindi si Zoc ang tipo ng taong bumibisita ng walang matibay na dahilan. Kung pupunta man siya, siguradong may iniisip siya. Naramdaman pa nga ni Clayton na kung gusto ni Zoc na pumatay ng tao, malamang wala siyang pakialam sa lugar ng pagdarausan, maaari na rin naman niya itong gawin sa ospital. Hindi siya sinagot ni Yusuf Zoc, nakatitig lang siya ng diretso sa kanya. Nagsimulang makaramdam ng hindi mapakali at nalilito si Clayton. Matapos siyang titigan ng mahigit 3 minuto, habang pinagpapawisan na ang noo ni Clayton, sa wakas ay nasabi ni Yusuf Zoc, may kinalaman ka ba sa nangyari kay Amber Vance? Amber Vance, Official Vance, ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Clayton, na naguguluhan. 2 beses siyang binaril at sinaksak kagabi. Kaya nga kailangan kong maghinala na kagagawan mo iyon, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakatingin sa kanya. Hindi ako yun, sumpaman, wala akong kinalaman yun. Tingnan mo ako, magagawa ko pa ba ang ganoong bagay? Hindi talaga ako yan. Muntik nang mapatalon si Clayton, namumula ang mukha at namamaga ang leeg. Wala naman talaga siyang inutusang habulin ulit si Yusuf Zoc, bukod pa sa pagpatay niya sa isang pulis. Wala akong pakialam kung ikaw man o hindi, ipagpapalagay ko na lang na ikaw iyon. Bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw mula ngayon, sa ganitong oras, babalik ako.
Dapat may ebidensya ka na hindi ikaw yan, kung hindi, paaalisin kita sa gusaling ito. Totoo ang sinasabi ko. Nako, bakit mo ako tina-target ng ganito? Pagmamakaawa ni Clayton, kalahating tumatawa, kalahating umiiyak. Hindi sumagot si Yusuf Zoc, bagkus ay tumalikod at umalis. Huwag kang mag-alala, maaaring maraming bagay akong pagkukulang, pero makakahanap pa rin ako ng ilang tao sa loob ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, tutulungan kitang mahanap ang lalaking mamahalin mo. Saka mo makikita kung ano ang kaya kong gawin. Gaya ng dati, pag-isipan mo, ang makatrabaho ka ang gusto ko. Maghihintay ako rito sa loob ng 3 araw. Matigas na ulo si Clayton. Maaaring hindi siya mahusay sa ibang mga bagay, ngunit makakahanap pa rin siya ng mga tao sa Hong Kong. Maaaring hindi malutas ng pulisya ang ilang mga kaso, ngunit kaya ni Lucy Clayton, iyon ang kanyang kasanayan. Gaya ng sabi nila, bawat pusa ay may kanya-kanyang araw, at bawat aso ay may kanya-kanyang araw. Parehong may kanya-kanyang pamamaraan ang matuwid at ang masama, at si Lucy Clayton naman ay may kanya-kanyang pamamaraan. Hindi nagtagal si Yusuf Zoc. Umalis siya kasama si Flor Carson at tinawagan din si Uriel Arellano para bantayan si Lucy Clayton. Si Uriel Arellano, bilang dating sundalo ng Special Forces, ay mahusay din sa pagmamatsyag. Ang dahilan kung bakit dinala ni Zoc si Flor Carson ay dahil pakiramdam niya ay malayo pa sa katapusan ang panganib, may tumutugis pa rin sa kanya. Kailangan niya na maging mas madaling kumilos si Flor Carson, para palihim na protektahan sina Miles O'Brien at Paisley Kirk. At pagkalabas ng ospital ni na Yusuf Zoc at Flor Carson, nagsimulang tumawag si Lucy Clayton. Otis Quinn, halika rito. Ethan Quintana, halika rito. Daga, halika rito. Kuya, halika rito. Kuwit. Tinawag niya ang mahigit 100 tao sa isang hininga. Si Otis Quinn ang kanyang tagapagpatupad, at si Ethan Quintana ay isa pa sa kanyang mga kilalang hitter. Si Daga ay isang masungit, at si Perret ay isang palaboy mula sa kabisera, isang palaboy na walang trabaho. Gayunpaman, marami siyang alam tungkol sa malalaki at maliliit na bagay, at ang ilang mga tao ay partikular na mahilig makialam sa mga usapin. At kung gusto niyang mahanap ang taong nanakit kay Amber Van sa loob ng 3 araw, kailangan niyang umasa sa mga taong walang hiya at palaboy na ito. Sa loob ng wala pang 1 oras, ang ward ng ospital ay nakapagtipon na ng 15 o 16 na tao, ang ilan ay nakasuot ng suit, ang iba ay naglalaro ng mga prayer beads suot ang tradisyonal na kasuotan, at mayroon pang ang ilan na nakasuot ng mga Amerikanang pangmilitar at mga sombrerong balahibo, bawat tao ay may iba't ibang trabaho. Gayunpaman, nang makita si Lucy Clayton, yumuko silang lahat at nagkamot. Bagamat si Lucy Clayton ay hindi isang tunay na ulo ng dragon o isang malaking tao sa kabisera sa tunay na kahulugan, siya naman ay isang malaking kapatid, mayaman, walang awa, at may malawak na koneksyon. Kaya naman ang mga taong ito ay lubos na gumagalang sa kanya. Tinawagan ko ang lahat ng nandito para maghukay ng ilang impormasyon, sabi ni Lucy Clayton, na nawalan ng isang mata at naging isang cyclops, tila mas nakakatakot pa kaysa dati. Sige, tumango ang lahat at sinabi. Nabalitaan kong dinala ang babaeng warden sa Garden Road kagabi. May balita na ba kung sino ang may gawa nito? Perret, mayroon ka bang anumang partikular na impormasyon? Sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito ay may kinalaman sa aking buhay, kaya hindi ako magpapaligoy-ligoy. Sabihin mo lang sa akin ang alam mo, at ang mga lumang patakaran ang nalalapat, ang beripikadong impormasyon ay gagantimpalaan, pero huwag mo akong lokohin. Kuya daw, nabalitaan ko rin ang insidente sa babaeng warden bago ako pumunta. Lumabas lang ito, kaya wala pang tiyak na impormasyon. Maghuhukay ako, nakangiting sabi ni Perret. Paano naman ang iba? Tiningnan ni Lucy Clayton ang iba pa at nagtanong. Umiling ang iba. Sige, bibigyan kita ng 3 araw para imbestigahan kung sino ang pumatay sa babaeng warden. Kung malalaman ninyo sa loob ng 3 araw, bibigyan ko kayo ng tig 30,000 bawat isa sa inyo. Kung hindi ito matutuklasan, mamamatay ako, at bago ako mamatay, alam na ninyong lahat ang magiging kahihinatnan nito. Sumama kayo sa akin, para alam ninyo ang ugali ko, hindi ako magkukunwari. Magtrabaho ka na, sa loob ng 3 araw, o sa halip,
Bago maghating gabi sa ikatlong araw, dalhin mo sa akin ang wastong impormasyon. At paalala lang, tingnan ninyo kung sino ang nasaktan ng babaeng warden simula nang maupo sa pwesto, isa itong paghihiganti. Ngayon ay hinahabol na ako ng mga taga-singil ng utang, kaya wala na akong ibang pagpipilian. Kapatid na daw, makakaasa ka, gagawin namin ang aming makakaya. Matatapos namin yan sa loob ng 3 araw, pagtitiyak nila. Tunay nga, sumama lahat sa kanya ang mga taong ito, at kahit hindi, nagtrabaho pa rin sila sa kanyang teritoryo, tulad ng 2 magnanakaw sa kanila na nanguna sa mga tao sa pagnanakaw sa kanyang lugar. Dahil dito, sila ay naging mga taong nasa ilalim ng kanyang proteksyon, at sa gayon ay kanyang mga tao. Malawak ang lupain ni Lucy Clayton, na may iba't ibang uri ng hayop sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagmamadaling umalis ang halos 12 tao. Bago umalis, nag-usap din sila, at ang ilan ay nagsimula ng tumawag at nagunjok sa iba na mag-usap. Mayroon silang sariling mga tao sa ilalim nila, kaya sa isang sunod-sunod na reaksyon, nang paunti-unti, kalahati ng kabisera ang mapapatakbo. Si Lucy Clayton ang nakatatandang kapatid, si Otis Quinn at ang iba pa ay nasa isang sulok ng kabisera, at sa ibaba ng kanilang sulok, may mga tao rin. Bumalik si Yusuf Zoc sa Concord Hospital, na natili kasama si Amber Vance sa ward at paminsan-minsang tinatawag ito gamit ang kanyang kamalayan. Tumawag si Ruth Wilcox para magtanong at sabay na inalaw siya na huwag magmadali at manatiling kalmado, at pinayuhan siyang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Isa rin siyang matalinong babae, hindi niya tinatanong si Yusuf Zoc kung lalaki o babae ang pasyenteng binibisita niya, o kung sino ito, dahil ang labis na pagtatanong ay maaaring magpulala lamang sa mga alalahanin. Noong tanghali, tumawag si Alvin Petty mula sa Hong Kong, hiniling kay Yusuf Zoc na pumunta sa Hong Kong upang talakayin ang mga detalye ng equity ng New Century. Hindi niya binanggit kung magkano ang pera, hiniling lang niya kay Yusuf Zoc na pumunta para sa isang pag-uusap. Magalang na tumanggi si Yusuf Zoc sa telepono, na iminungkahi kay Alvin Petty na siyang humawak nito o kaya naman ay hanapin si Marlon Shepard. Sinabi niya na maaaring pag-usapan kay Marlon Shepard ang mga bagay na pinansyal, at siya mismo ay nakatali at hindi makapunta rito. Napansin ni Alvin Petty ang mababang tono sa boses ni Yusuf Zoc, kaya alam niyang may nangyari. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang magsalita sa telepono at binanggit lang na sapat na ang pag-uusap tungkol sa bagay na ito kay Marlon Shepard. Lumalim na ang gabi, at alas 9 ng gabi, sinundo ni na Faye Webb at Jerome Hart si David Hart at dinala sa Concord, at ipinasok sa ward. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 323, Banggaan ng Telekinesis. Sa ilalim ng kalangitan, maraming kahanga-hanga at pambihirang mga indibidwal, at si David Hart ay isa sa mga taong iyon mula sa mga karaniwang tao. Perpekto niyang pinagkadalubhasaan ang mga tradisyonal na pamamaraan ng medisinang Tsino at ang sining ng karayom na pilak. Kung hindi dahil sa kanyang pagkabulag, maaaring naging isang maalamat na manggagamot ang lalaking ito. Isang oras matapos siyang pumasok sa ward, narinig ang tawanan mula sa loob, ang labis na tuwa ni Yusuf Zoc, at sumugod din papasok ang pamilya Vance. Hindi pa gising si Amber Vance, pero, nagsimulang magbago-bago ang aktibidad ng kanyang utak. Gamit lamang ang isang karayom, nabuhay muli ni David Hart ang daloy ng dugo sa utak ni Amber Vance. Tama, ang isang taong brain dead ay nagpakita pala ng mga brainwave. Ito ay isang himala sa sangkatauhan. Siyempre, mangangailangan ng karagdagang paggamot kung madyay gising man o hindi si Amber Vance, at kailan. Pinaganya lang ni David Hart ang supply ng oxygen sa utak ni Amber gamit ang isang karayom, na nagpagana sa dugo nito at lumilikha ng aktibidad sa utak. Wala na akong magagawa pa ngayon. Masyadong malala ang kanyang mga pinsala, kailangan niya ng interbensyong parmasyutiko at konsultasyon sa mga eksperto sa neurological. Yusuf, dapat kang maging handa, sabi ni David Hart habang tinatapik ang balikat ni Yusuf Zoc dahil pareho silang nauunawaan ni Yusuf na ang muling pagbuhay sa dugo ni Amber ay makapagpapanatili lamang ng mga palatandaan ng buhay nito. Hindi pa rin alam kung madyay gising pa siya. Ngunit sa mga palatandaan ng buhay, mayroong mas malaking pag-asa.
Nagsimulang mapuno ng aktibidad ang buong ospital, at humingi ng tulong ang pamilya Van sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga eksperto sa agham ng utak, habang si Yusuf Zoc, pagkatapos magpahatid kay David Hart, ay dumiretso sa Taiyuan kinagabihan at pagkatapos ay sumakay ng kotse papuntang Bundok Watay. Alas 2 ng kalaliman ng gabi, sinundo sina Yusuf Zoc at Everest Zoc ng isang lokal na kaibigan sa Taiyuan. Tuwang-tuwa ang kaibigang taga ron at gusto niya silang isama para magpahinga at kumain, ngunit magalang siyang tinanggihan ng Everest. Pagkatapos, sumakay na lamang ang dalawa sa isang kotse, na minamaneho ni Yusuf, at nagpatuloy patungong Bundok Watay. Alas 8 ng umaga noong 3 ng Enero, nakarating sila sa tinatawag na Lingyon Temple. Sa katunayan, maraming templo sa Bundok Watay, at ang Lingyon Temple ay isa lamang sa mga ito. Hindi gaanong sikat, isa lamang itong ordinaryong lugar ng Budismo. Tila madalas pumupunta rito si Everest Zoc, kaya buong kumpiyansa niyang inakay si Yusuf Zoc papunta sa Lingyon Temple, kung saan sila ay tinanggap ng mongheng punong abala. Layman Zhang, ang iyong kakayahan sa panghuhula ay umunlad muli. Sabi ng maasikaso na monghe kay Everest Zoc sa silid tanggapan ng mga bisita sa tabi ng main hall. Ang mga monghe sa templo ngayon ay hindi na lamang umaasa sa mga simpleng pagkain at hindi na sila kasing asetiko gaya ng dati. Ang salitang, monghe, ay naging isang propesyon pa nga sa loob ng isang panahon, na may matataas na sweldo, na tanging mga taong may mataas na pinag-aralan lamang ang maaaring tahakin. Ang matandang punong abala ay hindi gaanong katandaan, mga 50 anyos, hindi katangkaran, at nakasuot ng isang napaka-ordinaryong asul na damit, nakangiti habang nagsasalita. Nandito ba talaga ang amo? Nasa sabik na tanong ni Everest Zoc. Humagalpak ng tawa ang monghe, bumalik siya 3 araw na ang nakalipas. Sinabi ng Panginoon na may darating na isang marangal na panauhin sa susunod na mga araw, at pagkatapos ay dumating ka nga pala. Nasa Dharma Hall ang guro. Haha, hindi ko inaasahan na makikita ko siyang muli. Hindi ito ang aking kasanayan sa panghuhula, kundi sa aking Panginoon. Gayunpaman, mayroon akong mga mahahalagang bagay na kailangang pag-usapan sa Panginoon, kaya't pakisuyo, dalhin ninyo ako sa kanya. Sige, Mr. Gang, maghintay ka rito, sabi ng host kay Yusuf Zoc, habang magalang na pinagsalikop ang mga kamay. Tinapik ni Everest Zoc ang balikat ni Yusuf Zoc, dahil ipinaliwanag niya sa daan na si Master Isaiah Fowler ay hindi kailanman nakikisalamuha sa mga estranghero at tinatanggihan ang sinumang bago ng walang pagbubukod. Kaya naman, una siyang pupunta upang makipagkita sa Panginoon at pagkatapos ay hihilingin kay Yusuf na makipagkita rin sa kanya. Ipinahayag ni Yusuf Zoc ang kanyang pag-unawa at pagkatapos ay naupo mag-isa sa guest reception room, humihigop ng tsaa. Pinangunahan ng mongheng punong abala si Everest Zoc na dumaan sa main hall, sa kakahuyan ng pagoda, hanggang sa wakas, nakarating sila sa Dharma Hall, na isa ring lugar para sa pagsasanay. Ang Dharma Hall ay isang hiwalay na patio. Noong unang panahon, ang mga monghe sa Lingyon Temple ay nagsasagawa ng Chan meditation doon, ngunit sa paglipas ng mga taon, wala ng mga monghe na nagsasagawa ng Chan practice sa bulwagan, at ito ay ibinigay kay Master Isaiah Fowler para sa kanyang sariling gamit. Kapag naglalakbay ang guro, iilang baguhang monghe lamang ang naglilinis ng bulwagan, at pagbalik niya, doon na siya maninirahan. Dinala ng mongheng punong abala si Everest Zoc sa looban, isang lugar ng matinding katahimikan, na may manipis na patong ng bagong hulog na nyebe na tumatakip dito. Oo, mahina ang pagulan ng nyebe, kaya hindi pa nawawalisan ang patio. Habang papasok silang dalawa sa looban at papalapit sa pasukan ng pangunahing bulwagan, huminto ang mongheng punong abala kasama si Everest Zoc, at nakangiting nagpahayag, Reverend Lolo Tiyuhin, dumating na si Layman Zhang. Everest Zoc, isang malakas na boses ang umalangaw mula sa pangunahing bulwagan. Senior, ako po ito. Yumuko si Everest Zoc papunta sa pangunahing bulwagan habang bumabati. Hindi dapat ikaw. Sandali na naguluhan si Monghe Isaiah Fowler sa loob, at saka nagtanong, Duyi, Everest Zoc lang ba ang bisita ko ngayon? Hindi, may kasama si Master Zoc na kaibigan. Sabi ni Duyi, medyo naguguluhan. Iyon lang, kung gayon. Lumabas kayong dalawa, at papasokan ninyo ang kalaban, walang ibang dapat pumasok.
Biglang nanggaling sa loob ang boses ni Monghe Isaiah Fowler. Parehong nagulat ang Abot at si Everest Zoc, dahil inakala ng Abot na ang kagalang-galang na panauhin ay si Everest Zoc at naniwala rin si Everest Zoc na ito ang kagalang-galang na panauhin ni Monghe Isaiah Fowler. Ngunit sa pagkarinig sa mga salita ni Monghe Isaiah Fowler, paanong siya, si Everest Zoc, ay maituturing na isang marangal na panauhin. Maaari lamang siyang ituring na isang panauhin, hindi karapat-dapat sa marangal na titulo. Hindi pa nga niya nakikita si Monghe Isaiah Fowler. Ang banal na kalkulasyon ng senior ay talagang napakahusay. May dala akong isang marangal na panauhin. Bahagyang ngumiti si Everest Zoc at tumalikod para umalis. Napakamot din ng ulo ang prior sa pagkabigla. Ang kaibigang dinala ni Everest Zoc ay isa palang kagalang-galang na panauhin. Ano ang sitwasyong ito? Ang eksaktong edad ni Isaiah Fowler ay isang misteryo, ang tanging alam lang ng Abot ay tawagin siyang dakilang tiyo guro. Gayunpaman, si Monghe Isaiah Fowler ay hindi isang residenteng monghe sa Lingyun Monastery, kung saan siya eksaktong nagmula o kung saan siya nagmula ay lampas sa kaalaman ng prior dahil kahit ang sariling Panginoon ng prior ay hindi alam. Gayunpaman, si Monghe Isaiah Fowler ay talagang kahanga-hanga, na may makapangyarihang aura. Masasabing maraming kasanayan ang pinagkadalubhasaan ng nakatatandang monghe na ito. Si Yusuf Zoc, na nakaupo sa gilid ng pasilyo at umiinom ng tsaa, ay nakita si Everest Zoc at ang Abot na bumalik ng wala pang 10 minuto at inakala niyang nagtagumpay sila, kaya tumayo siya sa tuwa. Sige, bilisan mo na sa likod, anong klaseng kagalang-galang na panauhin ako? Alam ng amo na darating ka at partikular na hiniling na makita ka. Hindi ko pa nga siya nakikita, makipagkita ka agad sa kanya at tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noon. Binigyan ni Everest Zoc si Yusuf Zoc ng makahulugang tingin. Habang papunta sila roon, ipinaalam ni Everest Zoc kay Yusuf Zoc ang tungkol sa maraming bawal ng Budismo at binanggit din ang ilang impormasyon tungkol kay Isaiah Fowler, na pawang alam na niya. Lubhang nalitaw si Yusuf Zoc. Partikular ba siyang gustong makita ni Monghe Isaiah Fowler? Ano ang sitwasyong ito? Natulala siyang naglakad sa main hall at sinundan ang Abot papasok sa looban. Duyi, umalis ka na at isara mo ang pinto. Pagpasok pa lang ng dalawa sa looban, inutusan ni Monghe Isaiah Fowler ang prior na umalis agad. Opo, tiyo guro, ang Abot, na mausisa rin, bagamat isa siyang monghe at isang normal na tao na may madaling mausisang pag-iisip. Ngunit dahil si Isaiah Fowler ang kanyang tiyo amo, hindi siya nang ahas na lumampas sa itinakdang hakbang at ang tanging nagawa na lang niya ay lumabas ng gate at isara ito. Tumigil si Yusuf Zoc ng ilang segundo sa pasukan, at pagkatapos ay humakbang paarap, huminto sa mga bakas ng manyeb na iniwan ni Everest Zoc at ng prior. Yumuko siya papunta sa loob at sinabing, binibigyan ni Yusuf Zoc ng kanyang pagpupugay si Ginoong Isaiah Fowler. Ang pangalan mo ay Yusuf Zoc. Dumaan ang boses ni Monghe Isaiah Fowler, mas mahina kaysa dati. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang alon ng telekinetic energy ang biglang bumalot sa kanya. Nagulat si Yusuf Zoc, walang oras para mag-isip ng malalim, dahil kung ang isip ng isang tao ay matatakpan ng telekinesis ng iba, ito ay lubhang mapanganib, na parang pagkakulong ng ibang tao. Kaya't agad na lumabas ang sarili niyang telekinesis, at ang dalawang puwersa ay nagtagpo at nagbanggaan sa harap niya. Tila may isang alon na dumaan sa hangin, naglalabas ng isang ugong, bago tuluyang naglaho. Sa wakas, isang mahinang tunog ng pagkagulat ang nagmula sa loob, na sinundan ng tila si Monghe Isaiah Fowler na huminga ng malalim. Ikaw, tuloy kayo, mahinahong sabi ni Monghe Isaiah Fowler. Oo, si Yusuf Zoc, na matapang at mapangahas, ay natuwa nang makatagpo ng isa pang katulad niya pagkatapos ng banggaan ng telekinesis. Sa mundong ito, mayroon ngang iba pang katulad niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 324, Monghe Isaiah Fowler. Noon pa man ay alam na ni Yusuf Zoc na ang kanyang telekinesis o invisibleness ay maaaring hindi natatangi sa mundo, dahil ang mundo ay sadyang napakalawak na may napakaraming kakaiba at kakaibang mga pangyayari. At ngayon, sa wakas ay nakatagpo na naman siya ng isa pang taong may taglay na telekinesis. At ano nga ba ang telekinesis? Ang telekinesis ay tungkol sa kontrol, ang pakiramdam na nasa isip ng isang tao ang lahat,
tulad ng pagiging pinakamataas na pinuno kung saan nararamdaman niya ang bawat banayad na galaw ng iba, at maging ang bawat tibok ng puso. Mula sa labas ng pinto hanggang sa loob, sa layong hindi hihigit sa 10 metro, itinulak ni Yusuf Zak ang pinto at agad na nakita ang isang malaking monghe. Ang mongheng ito ay hindi isang tunay na kalbong lalaki, dahil mayroon siyang patong ng itim na dayami sa ibabaw ng kanyang ulo, at hindi matukoy ni Yusuf ang kanyang edad. Medyo kamukha niya ang isang 60 taong gulang na lalaki, pero parang nasa edad 70 rin siya, alinman sa dalawa, imposibleng matiyak ng sigurado. Nakatayo ang monghe, mahigit 180 sentimetro ang taas, na nagbibigay ng magaspang, malawak, at makapangyarihang aura. Nagbibigay-pugay si Junior Yusuf Zak sa amo, bati niya, kasunod ng naunang payo ni Everest Zak, at isinagawa ang wastong pagbati ng Junior. Hindi tama iyan. Hindi gumanti ng pagsaludo si Monghe Isaiah Fowler ngunit pagkatapos ni Yusuf, kumunot ang noo ng monghe at inihilig ang ulo sa gilid, iginiit na may mali. Hindi alam ni Yusuf kung paano itutuloy ang usapan. Paano mo nalinang ang iyong banal na pananaw? Hindi inaasahang tanong ni Monghe Isaiah. Banal na pananaw. Sandaling tumigil si Yusuf, at agad na napagtanto na telekinesis ang tinutukoy ni Isaiah. Pagkatapos mag-isip, time siyang sumagot, lumitaw ito pagkatapos ng isang insidente kung saan ako nakuryente. Hindi siya nagsisinungaling dahil gusto rin niyang maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Elektrisidad. Nagulat din si Isaiah, saka hindi makapaniwalang napabulalas, sinasabi mo bang na-develop mo ang divine sense nang hindi sumasailalim sa cultivating God? Ano ang paglinang sa Diyos? Tugon ni Yusuf. Nang marinig ang tanong ni Yusuf, huminga ng malalim si Isaiah, saka tumitig ng mabuti kay Yusuf at nagtanong, maaari ko bang ilagay mo ang palad ko sa ulo mo? Gusto kong makita ang nasa loob ng iyong isipan. Hindi ako maaaring pumayag dyan. Agad na umiling si Yusuf, ayaw niyang ilagay ang buhay niya sa kamay ng iba. Nako, huwag na nga, hehe, malawak ang mundo at puno ng mga kababalaghan, ako ang labis na nasabikan. Pinagsalikop ni Isaiah ang kanyang mga palad, kinikilalang masyado siyang nagmamadali at hindi masisisi si Yusuf sa hindi pagpayag. Hindi nagsalita si Yusuf kundi ngumiti lang. Maaari ka munang maupo at mag-usap tayo, itinuro ni Isaiah ang 2 unan para sa pagmumuni-muni sa lupa. Oo, umupo si Yusuf, ginaya ang posture ni Isaiah na nakakross ang mga paa, bagamat hindi maayos ang pagkakaposisyon ng kanyang mga binti, hindi tulad ng posture ng isang monghe na nagmumuni-muni. Gaano na kayo katagal na may divine sense? Bumalik sila sa dating usapan pagkatapos umupo. Mahigit 1 dekada, sagot ni Yusuf, maingat na hindi sabihing ilang buwan, kundi sa halip, mahigit 1 dekada. Ano ang nahihiwatigan mo gamit ang iyong banal na pananaw? Nag-isip sandali si Yusuf at sinabing, katumbas ito ng mga mata ko, siguro, nakakakita ito sa kabila ng mga dingding. Tumagos sa mga pader. Tumanggaw si Isaiah, ganoon din ang ginawa niya. Gaano katagal ka dapat mag-ipon ng enerhiya bago gamitin ang divine sense, at gaano katagal bago ka makabawi pagkatapos itong gamitin ng 1 beses? Naipon. Kumurap si Yusuf at tumugon, paano naman ang sa iyo, Senyor? Hindi siya sumagot sa halip ay nagtanong pabalik, ramdam niyang tila may pagkakaiba sa pagitan niya at ng monghe. Kahit 2 oras para sa akin, na isang shichen. Pareho lang ang paggaling pagkatapos gamitin ng 1 beses, paliwanag ni Isaiah. Ang shichen ay isang sinaunang paraan ng pagtukoy sa oras, kung saan ang isang shichen ay katumbas ng 2 modernong oras. Medyo mas mabagal ang akin kaysa sa iyo, Senyor. Kailangan ko ng 4 na oras, kumabog ang puso ni Yusuf sa sobrang tuwa. Ang banal na pananaw ni Isaiah ay hindi isang bagay na maaaring gamitin ng tuloy-tuloy, inaabot ito ng 2 oras upang makabawi pagkatapos ng 1 beses na paggamit, samantalang ang sa kanya ay walang kondisyon at walang limitasyon, handang pakawalan anumang oras na naisin niya. Tumanggaw si Isaiah, tanda na naiintindihan niya. Maraming taon na siyang nagsasanay, at ang 1 shichen ay mabilis na. Kaya hanggang saan ang kayang abutin ng iyong banal na pananaw? Tanong pa ni Isaiah. Mga 2 o 3 metro.
Hindi ako kailanman sumukat ng eksakto, patuloy na nagsasalita ng kalokohan si Yusuf Zok. Medyo may alam siya tungkol sa mga grupong ito at naunawaan niya na hindi mo dapat ibunyag ang lahat ng sabay-sabay, lalo na sa isang monghe, kung saan dapat siyang maging ganap na tapat. Tumanggaw si Isaiah Fowler bilang tugon. At paano naman ang sa iyo, guro? Hanggang saan mo mararamdaman? At ano ang paglinang sa Diyos, at paano natatamo ang banal na karamdaman? Binombo siya ni Yusuf Zok ng sunod-sunod na mga tanong. Ang aking banal na pananaw ay mas malawak ng kaunti kaysa sa iyo, eksaktong 11 metro. Sabi ni Isaiah Fowler nang may bahid ng pagmamalaki at nagpatuloy, kung tungkol sa kung ano ang paglinang sa Diyos, ito ay isang kataas-taasang kasanayan sa pagpino ng banal na kakayahan, katulad ng kung paano kailangang ilaan ang mga sagradong bagay sa Budismo. Siyempre, sa panahong ito, walang sino man ang makakamit ang paglinang sa Diyos ng mag-isa. Ang dahilan kung bakit ko ito naranasan ay dahil sa isang di inaasahang engkwentro sa isang dakilang guro na siyang gumawa nito sa akin, at dahil dito, lumitaw sa akin ang banal na pananaw. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yusuf Zok, naiintindihan ko, kaya ang divine sense ay hindi isang bagay na nalilinang ng isang tao ng mag-isa. Ibig bang sabihin noon ay napakakaunti lang ng mga tao sa mundo na may banal na pananaw. Kahit ang isang dalubhasa sa Nejia Boxing ay hindi makakagawa nito. Oo nga pala, ikaw ang pangalawang taong nakilala ko na may taglay na divine sense. Kahit pa magsanay ang isang tao ng Nejia Boxing hanggang sa ika-4 na antas, hindi pa rin niya mapapaunlad ang divine sense. Siya nga pala, guro, paano mo nalaman na sasama ako? Biglang naalala ni Yusuf Zok na hiniling ng monghe na ito na makita siya ng mag-isa at tila alam niyang darating ito. Hehe, marahang humajijek si Isaiah Fowler at umiling, sabi ng Buddha, hindi ito maaaring pag-usapan, hindi ito maaaring pag-usapan. Ayos, mura ni Yusuf Zok sa loob-loob niya, ngayong isinama na ng monghe ang Buddha, hindi na niya kayang magtanong pa. Ngunit marahil tulad ni Everest Zok, isa rin siyang taong nakakahula ng mga bagay-bagay, kayang makita kung ano ang maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Ang mungheng ito ay isa ring manloloko, matanda na. Nahalata ni Yusuf Zok na kahit mukhang simple at walang palamuti ang monghe, mayroong kung anong hindi matibay sa kanya. Habang tumatanda ang mga tao, nagiging mas tuso sila, kaya napakahirap makakuha ng mga direktang sagot mula sa kanya. Ano ang nagdala sa iyo rito? Sa wakas ay natuon na ni Isaiah Fowler ang punto. Ganito kasi iyon, Senior, agad na pinag-usapan ni Yusuf Zok ang sakit ni Amber Vance at sa same time na humingi ng tulong sa paggamot nito. Maaaring hindi ko rin kayang gamutin ang sakit na ito. Mayroon kang banal na pananaw tulad ko, natatakot ako na wala akong maitutulong kung pupunta ako, sabi ni Isaiah Fowler, habang umiiling. Senior, tulungan mo naman itong junior kahit minsan lang. Napakahalaga sa akin ng pasyente. Mapapagaling man niya ito o hindi, determinado si Yusuf Zok na isama siya at harapin ang anumang kawalan ng kakayahang gamutin ito sa ibang pagkakataon. Hehe, simula nang si Mr. Ang layo na ng nilakbay ni Zok para lang magtanong, sasamahan kita sa paglalakbay na ito, walang pag-aalin lang ang pagsang-ayon ni Isaiah Fowler at marahang ngumiti. Salamat, Senior. Tuwang-tuwa si Yusuf Zok, bagamat malihim ang monghe. Kung mailigtas niya si Amber Vance, handa siyang igalang ni Yusuf Zok na parang isang ninuno. Ginoo, hindi nililinang ni Zok ang Diyos, ngunit nagtataglay ng banal na kahulugan. Ito ay isang walang hanggang biyaya at kapalaran, na nagpapahiwatig ng iyong maraming buhay ng naipon na birtod at koneksyon sa Budismo. Ang mga taong may koneksyon kay Buddha ay likas na mabubuti. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa paglalakbay na ito. Muling nagpasalamat si Yusuf Zok sa kanya at sabik na ring umalis kaagad. Gayunpaman, tila hindi pa handang umalis ang monghe, sa halip, patuloy siyang nagtanong tungkol sa pinagmulan ng banal na pananaw ni Yusuf Zok, nais marinig ng detalyado ang tungkol sa kanyang karanasan na tamaan ng kidlat at ang mga sensasyong kasunod nito. Walang nagawa si Yusuf Zok kundi ang panatiliin ang kanyang pasensya at magbigay ng sunod-sunod na walang kwentang sagot. At habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, biglang may pumasok sa isip niya, at mabilis siyang sumagot, Senior, ang divine sense ay telekinesis, tama ba?
Kaya bang kontrolin ng banal na pananaw ang mga bagay? Banal na pananaw na kumokontrol sa mga bagay. Sandaling nagulat si Isaiah Fowler, pagkatapos ay humagalpak ng tawa bago sumagot, kaya bang kontrolin ng mga mata mo ang mga bagay? Hindi, umiling si Yusuf Zoc. Ayan na nga, paano nga ba kayang kontrolin ng mga mata ng tao ang mga bagay? Umiling si Isaiah Fowler. Naiintindihan ko, natatawang sabi ni Yusuf Zoc. Kaya hindi kayang kontrolin ng banal na pananaw ni Isaiah Fowler ang mga bagay. Ibig sabihin, ang divine sense of Negia Boxing at ang kanyang mutated telekinesis ay magkaibang-magkaiba, maaaring magkapareho sila, ngunit kakaiba pa rin. Senior, anong antas na ng Negia Boxing ang narating mo na? Hehe, isang mahiyain na hajijek ang tanging natanggap ni Yusuf Zoc. Tuso si Isaiah Fowler, hindi niya ibinunyag ang eksaktong antas ng kultura niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 325, si Isaiah Fowler ay walang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap kay Isaiah Fowler, natutunan ni Yusuf Zoc ang maraming mahahalagang impormasyon, tulad ng katotohanan na hindi lahat ay may telekinesis, kahit na ang mga may level 4 internal martial arts. Para makamit ang telekinesis, kailangan mong sumailalim sa paglilinis ng banal na pananaw, ngunit sa panahon ngayon, wala nang makakagawa nito. Sa tulong ng isang nakatatanda kung kaya't nagtagumpay si Isaiah mismo sa paglilinis at nakamit ang banal na pananaw. Isa pang punto ay bagamat magkatulad ang kanyang telekinesis at ang banal na sense ni Isaiah, marami rin silang pagkakaiba. Isang beses lang magagamit ni Isaiah ang kanyang divine sense bago kailan ganing magpahinga o magnilay-nilay ng 2 oras bago niya ito gamitin muli. Hindi niya ito magagamit ng matagal, at sa kabila ng maraming taon ng pagsasanay, nagawa niya lamang itong pahabain hanggang 11 metro. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay magagamit lamang ni Isaiah ang kanyang banal na pananaw bilang mga mata, para sa mga bagay tulad ng pagsilip sa mga madre na naliligo, samantalang ang telekinesis ni Yusuf ay kayang kontrolin ang paglipad ng mga bagay. Siyempre, maaaring may mga bagay na hindi nabanggit ni Isaias, ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng mga ito, hindi man lang sila magkapantay. Matapos makipag-usap ng ilang sandali kay Isaiah, natagpuan ni Yusuf na lubhang kapakipakinabang ito, na natututo tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nararanasan noon, at nakakuha rin si Isaiah ng mga kapakipakinabang na impormasyon mula sa kanya. Ibig sabihin, ang pagkakuryente ay maaari ring linisin ang banal na pananaw, kaya sa hinaharap, maaaring subukan ni Isaias na ipakuryente ang ilan sa kanyang mga disipulo at mga apo upang makita kung magtatagumpay sila sa paglilinis ng banal na pananaw. Nag-usap ang dalawa hanggang tanghali, at pagkatapos ng tanghalian, sina Yusuf, Everest Zoc, at Isaiah ay naglakbay patungong kabisera. Hindi alam ni Everest Zoc ang napag-usapan nina Yusuf at Isaiah, ngunit malinaw na siya, ang kagalang-galang na si Master Zoc, ay ibinaba sa tungkulin bilang driver, habang si Yusuf ay nakaupo sa likuran kasama si Isaiah, nagkukwentuhan at nagtatawanan, tila ba nagkakasundo ng husto. Pagkabalik ng tatlo sa Taiyuan, dumiretso sila sa paliparan. Gayunpaman, sa banyo ng paliparan, habang umiihi sina Yusuf at Everest, tinanong ni Yusuf si Everest kung kayang hulaan ni Isaiah ang kapalaran at mga katulad nito. Medyo mas magaling lang siya sa akin. Napakahusay niya sa panghuhula ng kapalaran at kayang hulaan na pupunta ka sa bundok Watay para hanapin siya, na normal lang naman. Isa rin siyang mangkukulam, bulong ni Yusuf ng malalim. Ngumiti lang ng mapang-uyam si Everest, huwag kang masyadong magduda. Marami sa atin ang ganito. Ang panghuhula ay isang kasanayan, isang mahalagang pamana mula sa ating mga ninuno. Kung gayon, bakit ako itinuturing na isang marangal na tao? Ano ang marangal sa akin? Palaging mausisa si Yusuf, dahil hindi lamang si Everest kundi pati na rin si Isaiah ay nagsabing isa siyang marangal na tao. Ano pa nga ba ang isang taong katulad mo kung hindi isang marangal na tao? Namumukod tangi ka sa karamihan. Bago ang unang pagkikita natin sa isang taong katulad mo, lahat kaming mga manloloko ay makakaranas ng ilang. Bueno, mga palatandaan o isang pakiramdam ng pagkabalisa, o marahil isang sakuna. Sa anumang kaso, ang mga manloloko ay may sariling kaalaman, ngunit kahit ipaliwanag ko pa, hindi mo maiintindihan.
Naiintindihan ko. Umiling si Yusef. Ibig sabihin lang niyan ay mas malakas ang sixth sense mo kaysa sa mga ordinaryong tao, tama ba? Iyan ba ang ibig mong sabihin? Medyo. Tumango si Everest. Anong antas si Isaiah? Bulong ni Yusef. Hindi mo ba naisip? Tugon ni Everest. Talagang isang Grandmaster o mas mataas pa, dahil mas malakas siya kaysa sa iyo. Nakikita kong mayroon siyang cheesy sa ilalim ng kanyang pusod. Ang alam ko lang ay isa siyang Grandmaster. Siguro nalampasan na niya ang antas na iyon, mahirap sabihin, pero talagang napakataas niya. Sana ay mapagaling niya si Ember Vance, buntong hininga ni Yusef. Kung hindi ito magagawa ni Isaiah, kailangan niyang hanapin ang isang doktor na miyaw na iyon. Huwag kang mag-alala, laging may paraan. Lumitaw na ang magagandang senyales, at palihim akong nagbasa para kay Ember Vance. Totoo na ngayong taon, lubhang mapanganib ang kanyang kapalaran, ngunit hanggat nakakaraos siya, nakatadhana siyang mabuhay ng mayaman, ligtas, at mapayapa. Masasabi mo ba kung mabubuhay siya o mamamatay? Nasa sabik na tanong ni Yusef. Hindi ko makita yan, agad na umiling si Everest. Kung nakikita ko lang ang buhay at kamatayan, ako na ang hari ng impyerno. Maaari lang akong manghula batay sa kapalaran ng isang tao. Halimbawa, kung ang iyong kapalaran ay may pakikibaka o balakid, nakikita ko iyon, ngunit kung malalampasan mo ito ay nakasalalay sa iyo. Bukod dito, ang kapalaran ay ay-stat-iko, ang mga patakaran ay ay-stat-iko, ngunit ang mga tao ay dinamiko, kaya hindi tayo dapat masyadong magtiwala sa kapalaran. Hindi ba't may kasabihan na ako ang may hawak ng aking kapalaran, hindi ang kalangitan? Nasa sarili nating mga kamay pa rin ang ating kapalaran. Hindi mo kailangang subukang aliwin ako, sabi ni Yusef nang may mapait na ngiti, umiling, at saka lumabas ng banyo kasama si Everest. Gayunpaman, nang lumabas sina Yusef Zoc at Everest Zoc, nagkataong nakita nila ang isang balingkinitan na babae sa upuan ni Isaiah Fowler. Sa sandaling iyon, hawak ni Isaiah ang kamay niya, walang humpay na hinahawakan at dinadama. Si Isaiah ba ito? Si Isaiah ba ito? Isang Grandmaster. Isa siyang palabiro na monghe. Mura ni Yusef Zoc sa mahinang boses. Laro lang yan ng mundo ng tao, hindi naman talaga ang nakikita ng mga mata mo ang katotohanan. Kung maniniwala ka, nahuhuli ka sa hitsura nito, ituring mo na lang itong isang maliit na kasiyahan. Naiintindihan ko na ngayon, tumango si Yusef Zoc. Ang mga taong tulad ni Isaiah ay malamang na nalampasan na ang mga makamundong bagay at natutong bitawan ang lahat. Buntis ka at tumatakbo ka pa rin, dapat kang umuwi agad, anak. Narinig ni na Yusef at Everest ang sinasabi ni Isaiah habang naglalakad sila palapit. Tila mali talaga ang nakita ni Yusef, kilala ng batang babae si Isaiah. Isaiah, ang galing mo talaga. Nalaman ko lang na buntis ako ilang araw na ang nakalipas. Kaya nga ako nagmadaling bumalik galing ibang bansa, para umuwi at alagaan ang pagbubuntis. Lolo, aalis na po ako, hinihintay na ako ng asawa ko sa labas. Tumayo ang dalaga, kumaway kay Isaiah, at saka tumakbo palayo. Hehe, apo siya ng kaibigan ko, ilang beses ko na siyang nakita, ngayon ko lang siya nakita, nakangiting paliwanag ni Isaiah. Sabay na nawalan ng malay sina Yusef at Everest. Ang matandang monghe na ito ay tunay na malawak ang lipunan, kaya nakakakilala siya ng mga kakilala kahit saan. Mahigit isang oras ang lumipas bago sumakay silang tatlo sa eroplano. May identity card din si Isaiah. Tutal, sa panahon ngayon, hindi ka nga makakabili ng tiket sa tren nang walang ID card. Nang tulungan siya ni Yusef sa boarding pass, maingat niyang tiningnan ang taon ng kapanganakan ni Isaiah, na 1930. Mula 1930 hanggang 2015, ibig sabihin noon ay nasa 80 anyos pa lamang siya, hindi isang-100 taong gulang na pantas. Kuwait, alas 5 ng umaga noong ika-4 ng Enero, bumalik si Yusef at ang kanyang mga kasama sa kabisera at agad na nagtungo sa Peking Union Medical College Hospital, papasok sa ward ni Ember Vance. Hindi ko kayang gamutin ang sakit na ito. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, umiling si Isaiah at bumantong hininga, ang organikong pinsala na humahantong sa necrosis ng tisyo ng utak ay lampas sa kapangyarihan ng tao. Zhang, ingatan mo ang sarili mo.
Tinapik ni Isaiah ang balikat ni Yusef at saka umiling habang palabas ng ward. At bumagsak din si Yusef, walang imak ang mga mata. Hindi siya pinagaling ng Everest, hindi siya pinagaling ni David Hart, at ngayon ay wala ng kapangyarihan si Isaiah. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa at takot. Yusef, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng matandang mangkukulam na iyan, nariyan pa rin ang tradisyonal na gamot ng Miao. Dadalhin kita sa isang doktor ng Miao, mahinang sabi ni Everest, habang minumura si Isaiah na parang matandang mangkukulam. Alam ko na, maghanda ka na. Aalis kami bukas o bukas ng gabi. May mga gagawin ako ngayon sa maghapon. Huminga ng malalim si Yusef at tumayo. Habang hindi gumagaling si Ember, lalo siyang nagagalit. Isa pa, malapit nang matapos ang 3 araw na deadline na ibinigay niya kay Lucy Clayton, darating iyon ng tanghali. Ang kanyang paglalakbay patungong bundok Watay ay umabot ng mahigit 2 araw pabalik-balik, kaya ngayon ang katapusan ng 3 araw na panahon. Sige, babalik ako at maghahanda, at paalisin ko na rin ang matandang mangkukulam, bulong ni Everest bago tumakbo palabas ng ward. Ngunit nang marating niya ang pasilyo, wala na ang matandang mangkukulam, hindi alam kung saan siya tumakas. Alam ni Everest na ang matandang mangkukulam ay umalis ng mag-isa, nang hindi na kailangan pang paalisan siya o si Yusef. Pagkatapos batiin ni Yusef ang mga magulang ni Ember, agad siyang lumabas ng ospital at saka dumiretso sa 301 hospital. Ikawalong palapag pa rin ito ng 301, ward pa rin ni Lucy Clayton, pero sa pagkakataong ito ay may isang estranghero na may mapanlinlang na mga mata. Ginoo, Zhang, natapos na ang misyon. Natagpuan namin siya, kilala siya bilang Chicken Brother, tawagin mo na lang siyang Little Chicken. Munting manok, sabihin mo kay G. Grabe, Zhang, lahat ng natuklasan mo, huwag kang mag-iwan ng kahit isang salita. Mahina ang boses ni Lucy Clayton, ngunit malalim ang kanyang koneksyon. Sa loob ng 3 araw, natapos niya nga ang gawain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 326, Pagtatapat. G. Zoc. Hello. Ang impormasyong natagpuan ko ay nagpapahiwatig na ang taong nasa likod ng pag-atake ni Director Vance ay isang grupo ng mga Hapon. Biglang sabi ni Chicken Brother, sabay yuko at tango. Hapones. Paano nangyari iyon? Nabigla si Yusef Zoc. Kailan siya o si Ember Vance ay nagkasala sa mga Hapones hanggang sa puntong nagdulot ng nakamamatay na kapahamakan? Ginoo, Zoc, hayaan mong ipaliwanag ko. Kuya Chicken, lumabas ka naman po. Huminga ng malalim si Lucy Clayton at sinabing, Mr. Zoc, natatandaan mo ba si Bud Trujillo, yung mas bata? Bud Trujillo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yusef Zoc nang marinig ang 2 salitang ito. Nagkaroon ng masamang samahan sa pagitan ni Bud Trujillo, niya, at ni Ember Vance. Noong una, si Bud Trujillo ay pinakitunguhan ng malupit ni Miss Vance, at kalaunan, pinaalis siya ng kanyang pamilya sa bansa. Kamag-anak ba niya iyon? Huminga ng malalim si Yusef Zoc at nagtanong. Ito ay, bumalik siya galing Japan ilang araw na ang nakalipas, may kasama siyang ilang tao. Ang mga taong iyon ang gumawa ng hakbang laban kay Director Vance. Nalaman ito ni Chicken Brother dahil dinala ni Bud Trujillo ang mga Hapones na iyon sa nightclub para makipaglaro sa mga babae, at nagkataon ngang nasa ilalim ng pamamahala ng Chicken Brother ang mga babaeng iyon. Nagkataon lang na isa sa mga babaeng nagsasalita ng Hapon, dahil isa siyang estudyante sa School of Foreign Languages. Kaya, narinig niya ang kanilang pag-uusap at sinabi kay Chicken Brother. Bud Trujillo, nang inag sa galit ang mga pisngi ni Yusef Zoc. Totoo bang nagpadala si Bud Trujillo ng mga Hapones para patayin si Ember Vance? Nasaan siya? Tanong ni Yusef Zoc sa mabigat na boses. Nahuli tayo ng isang hakbang. Nagpadala ako ng mga tao para hanapin si Bud Trujillo pagkatapos kong matanggap ang mensahe, at personal ko siyang kinontak, pero bumalik siya sa Japan kinabukasan pagkatapos ng insidente kay Director Vance. Gayunpaman, marami sa mga Hapones na isinama niya ay nanatili sa bansa, at ngayon ay nagtitipon silang lahat sa isang restorang Hapones. Nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan ko, at mukhang binisita ni Bud Trujillo ang Departamento ng Agrikultura at Edukasyon sa pagkakataong ito, tila para maaprubahan ang ilang mga pamamaraan, at nagtagumpay naman siya.
Mga pamamaraan, mga kagawaran ng agrikultura at edukasyon. Napakurap-kurap si Yusef Zoc, patuloy kang mag-imbestiga, alamin mo kung ano talaga ang ginagawa niya. At saka, saan ba ang restaurant na ito? Isasama kita doon mamayang gabi. Masyado kang galit ngayon, kung pupunta tayo ngayon at papatay ng tao, maaaring magdulot ito ng gulo. Mamayang gabi, dadalhin kita roon, at kikidnapan natin silang lahat, pagkatapos ay itatapon natin sila sa lawa para aipakin sa mga isda. Sa ganoong paraan, makakalikha tayo ng ilusyon ng kanilang pagkawala sa halip na direktang pagkamatay at maiiwasan ang pagdudulot ng isang internasyonal na insidente. Nagsisimula na kitang magustuhan, sabi ni Yusef Zoc, habang nakatingin sa kanya. Hey, lilipad ako papuntang Japan bukas. Natatawang sabi ni Lucy Clayton, ako mismo ang maghahatid kay Bud Trujillo pabalik para sa iyo. Hindi na kailangan yan. Umiling si Yusef Zoc, hindi ito ganoon kadali. Dapat mamatay si Bud Trujillo, dapat mamatay ang mga Hapones. Pupunta ako sa Japan mismo. Si Yusef Zoc ay puno ng intensyong pumatay. Ang mga Hapones ay may katapangan na pumunta sa Huaxia at patayin ang isang hepe ng istasyon ng pulisya, sila ay naging mapangahas hanggang sa sukdulan. Nakapagdesisyon na siya, kahit sino pa ang sangkot, lilipulin niya sila, walang matitira. Kung gayon, ako na ang mag-aayos ng mga gamit para sa iyo. Nabili ko na ang tiket, sabi ni Lucy Clayton nang may magaan ng ngiti. Sige, pero salamat. Hihintayin kita sa baba sa ospital ng alas 8 mamayang gabi. Nagpasalamat si Yusef Zoc kay Lucy Clayton kasabay ng isang pagsulot gamit ang isang kamao, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos mapanood si Yusef Zoc na umalis sa silid ng ospital, kinuha ni Lucy Clayton ang kanyang telepono at tinawagan si Otis Quinn. Si Otis Quinn ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala, lubos na tapat sa kanya, at marami na silang nagawang masasama at malalaking bagay na magkasama. Nang makakonekta ang tawag, sinabi ni Lucy Clayton, ihanda mo ang Hilingen sa Villa, gumawa ka pa ng ilang butas sa yelo sa lawa, at huwag kang magdala ng masyadong maraming tao ngayong gabi, kakaunti lang ang karaniwang kasama mo. Isa pa, alas 4 ng umaga ang flight, sasama ka sa akin papuntang Tokyo. Naiintindihan ko, kuya daw, sagot ni Otis Quinn sa telepono. Ibinaba ni Lucy Clayton ang telepono, pagkatapos ay sumandal sa kama at nagsimulang manigarilyo. Sa pagkakataong ito, kailangan niya itong gawin ng maganda, basta't maibabalik niya si Bud Trujillo, mabubura ang mga utang at sama ng loob niya kay Yusef Zoc, at kahit papaano ay hindi na siya gugustuhing mapatay ni Yusef Zoc. Kinontak din ni Yusef Zoc ang Everest Zoc, at inutusan itong mag-book ng flight papuntang Guzhou Miao Village kinabukasan. Nakikipagkarera na siya sa oras ngayon, maaaring hindi na magtatagal si Amber Vance, kaya hanggat may pag-asa, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Noong tanghali, naglaan ng ilang oras si Yusef Zoc upang bisitahin ang New Century Hotel, kung saan niya nakilala si Ruth Wilcox sa cafe. Ilang araw nang hindi nag-ahit si Yusef, kaya medyo mukhang pagod na pagod siya. Pagkatapos nilang makaupo, tiningnan siya ni Ruth Wilcox nang may mukha na puno ng pakikiramay, habang nanatiling tahimik si Yusef ng mahigit 10 minuto bago niya sinimulang pag-usapan si Amber Vance. Ikinwento niya kung paano niya nakilala si Amber Vance, ang katapangan nito nang harapin ang mga gangster, at ang pakikipagtalik niya rito. Wala na siyang itinago sa pagkakataong ito, sinasabi niya rito ang lahat ng dapat niyang sabihin. Ito ay isang uri ng katapatan dahil hindi na niya niloloko si Ruth Wilcox. Tahimik na nakinig si Ruth Wilcox, pinakikinggan ang kanyang kasintahan, na naging matamlay at nalulumbay sa loob lamang ng ilang araw, na nagsasalaysay ng kanyang kwento kasama ang ibang babae. Hindi siya nagpahayag ng anumang opinyon, hindi siya sumabad sa usapan, at hindi rin siya nagalit. Ganito ang sitwasyon, kaya aalis ako papuntang Guzhou bukas. Pagkabalik ko, kakailanganin kong pumunta sa Japan. Ruth, pasensya na. Nasabi na ni Yusef ang lahat ng dapat sabihin, at binigyan din si Ruth Wilcox ng pagpipilian, ang sumuko at umalis o ipagpatuloy ang relasyon. Dahan-daang inikat ni Ruth Wilcox ang kanyang buhok at pagkatapos tahimik na magnilay-nilay sandali, sinabi niya, sa buhay ng isang tao, maraming pagkakamali ang nagagawa, at ang ilang pagkakamali ay maaaring mapatawad, habang ang iba ay hindi.
Isa kang napaka-espesyal na lalaki at isa ring taong may matibay na paniniwala, kaya naniniwala akong nakapagdesisyon ka na nang hindi ako masyadong nagsasabi. Hindi kita pipigilan sa pagsadyap ng isang tao, at nais ko ang kanyang mabilis na paggaling, kaya sa ngayon, gawin mo ang gusto mo, at gagawin ko rin ang sa akin. Kapag pareho na tayong tumigil, mag-usap tayo ng maayos. Salamat sa iyong katapatan, isa itong bagay na talagang hinahangaan ko sa iyo, ang harapin ang lahat ng lantaran. Yumuko si Yusef sa kahihiyan. Mahal na mahal niya si Ruth Wilcox, pero ganoon din kalalim ang pagmamahal niya kay Amber Vance, kaya sinabi niya rito ang totoo ngayon. At alam niyang si Ruth, dahil sa talino nito, ay malamang nahulaan na ang mga kilos niya nitong mga nakaraang araw, tama ba? Huwag kang malungkot, karaniwan kong gusto ang mga lalaking responsable, at mahusay ka sa paggawa nito. Para sa babaeng mahal mo, handa kang dumaan sa apoy at tubig. Isa kang lalaking pinahahalagahan ang katapatan. Noong nagkaproblema si Mia sa Jakarta, alam kong mas mahalaga sa iyo ang katapatan kaysa sa anumang bagay. Hinahangaan ko ang katangiang ito sa iyo, at naniniwala ako na kung ako si Amber Vance, dadaan ka rin sa apoy at tubig para sa akin, biglang sabi ni Ruth na may malungkot na ngiti. Tumango si Yusef at huminga ng malalim, na pagtantong hindi na niya kailangang magsalita pa, ibibigay niya ang lahat para kay Ruth Wilcox. At nakita ni Ruth ang tunay na pagkatao niya, isa itong lalaking pinahahalagahan ang katapatan higit sa lahat at hindi kailanman bibigwin ang sinuman. Umalis ka na, asikasuhin mo ang kailangan mo, at huwag mo akong alalahanin, sabi ni Ruth, habang nakatingin sa kanya. Siguro hindi mo alam, pero minsan pakiramdam ko ay kapamilya kita, isang kakaibang pakiramdam. Sobrang sakit ng puso kung makita kang nasasaktan dito, at ang totoo, dapat magalit ako, pero hindi ko talaga kaya. Dahil sa pagkikita namin, sa nakikita kitang ganito, hindi ang selos ang iniisip ko kundi umaasa akong mapasaya kita. Salamat, taos-pusong sabi ni Yusef, habang nakatingin sa kanya. Hindi ako umaasa na pagkatapos ng pangyayaring ito, mawawala ang iyong sikat ng araw at sigla. Nandito na ang oras ng trabaho ko, pupunta na ako sa taas, at ikaw na ang bahala sa mga gamit mo, tumayo si Ruth Wilcox at sinabi. Uupo muna ako rito ng kaunti pa, mauna ka na. Sige, aakyat muna ako sa taas. Tinitigan siya ni Ruth ng malalim at saka tumalikod para lumabas ng kafe, sumakay sa elevator pataas. At pagpasok niya sa kanyang opisina, agad niyang nilock ang pinto mula sa loob, saka yumuko, niyakap ang kanyang ulo, at umiyak ng mapait. Ang matibay na harapan ay laging nananatiling nasa harap ng iba, habang ang mahinang panig ay laging nakatago sa sulok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 327, kumuha ng isang disipulo. Naupo si Yusef Zoc sa kafe at pagkatapos uminom muli ng kape, sa wakas ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mia sa Hong Kong. Nasa trabaho ako, nagle-lecture ang boss ko, napakahina ng boses ni Mia, ngayong tunay na siyang nakabalik sa normal na buhay, at lubusang namumuhay ng normal. Mia, gawan mo naman ako ng pabor, nag-isip sandali si Yusef at sinabing, nagtapat lang ako kay Ruth, at kahit sinubukan niya akong hikayatin, pakiramdam ko ay nagkukunwari lang siya. Anong pag-amin? Umamin ka ba tungkol sa amin? Biglang sigaw ni Mia na walang pakialam kung sinisermonan ba siya ng amo niya o hindi. Bago pa makasagot si Yusef, narinig niya si Mia na malakas na nagtatalo sa telepono, ano ba ang sinisigawan mo, bakit mo ako sinisigawan? Anong pagpupulong? Ayaw nang dumalo ni Lola rito, ayos lang ba? Kung maglakas loob ka, tanggalin mo ako sa trabaho, kung hindi mo ako kayang tanggalin, magbitiw ka na, ang babae ay tuluyang nalungkot, tila ba nagulo. Yusef, bilisan mo at sabihin mo sa akin, nabanggit mo ba ang bagay na iyon sa pagitan natin? Tila lumabas na ng conference room ang batang babae. Hindi, tungkol ito sa akin at sa isa pang babae, at sa babaeng iyon ngayon, ikinwento ni Yusef ang sitwasyon ni Amber Vance. Nako, hindi ba ako yun? Tinakat mo ako ng husto, minura ko pa ang manager natin, bakit hindi mo sinabi agad, muling nagreklamo si Mia. Ganoon si Ruth, malakas sa harap ng iba ngunit marupok sa likod ng mga nakasarang pinto.
Malamang nasa opisina siya ngayon at umiiyak. Ano bang problema mo? Lagi kang nanggugulo sa mga babae. Kung may guluhin ka, guluhin mo ako. Gwapo naman ako, mabait naman, bakit pa ako mag-aabala sa iba? At ngayon, kailangan kong linisin ang kalat mo. Natahimik si Yusef, nawalan ng sasabihin. Sige, tama na. Ikaw ang nag-imbite sa akin na pumunta sa Hilaga, at talagang nagbitiw ako sa trabaho ko dahil dito. Hindi mo naman ako masisisi kung hindi ako makakapagtrabaho mamaya, di ba? Huwag kang mag-alala, si Ruth ay talagang may malalim na nararamdaman para sa iyo. Gagamit muna ako ng ilang taktika para makuha ang loob niya, saka mo na lang tayo asikasuhin ng magkasama. Oo, tama ang ginagawa mo para iligtas siya, gusto ko ng lalaking tapat at maaasahan, kahit medyo pabago-bago ang ugali mo. Sa hinaharap, kung mayroon kang pisikal na pangangailangan, lumapit ka sa akin, o kung hindi mo na talaga mapigilan, ibibilan kita ng ilang flying swords, o ano paman. Grabe, hindi kayang kontrolin ng mga lalaki ang sarili nilang mga pagnanasa. Tama na ang sinabi ko, pupunta ako sa kabisera mamayang hapon, saka natin titingnan kung paano mo ito haharapin. Masayang ibinaba ng dalaga ang telepono. Hiniling sa kanya ni Yusef na magtrabaho, at talagang nagtrabaho naman siya, at ngayong hiniling sa kanya ni Yusef na pumunta sa kabisera, nakikinig na naman siya sa kanya, dahil talagang nakakabagot para sa kanya ang pagtatrabaho. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Mia, huminga ng malalim si Yusef. Si Mia ang higit na nakaintindi kay Ruth, naniniwala siyang sa pag-aliw ni Mia, medyo gaganda ang mood ni Ruth, hindi ba? Pagkatapos magbayad para sa kape, tumayo si Yusef at lumabas, habang tinatawag din si Marlon Shepard. Tumunog ito ng 7 o 8 beses bago sinagot ni Marlon. Nang kunin niya ang mga ito, nagreklamo rin siya tungkol sa pagpapahirap ni Yusef sa mga tao at nagtanong kung ano ang kailangan ni Yusef sa pagkakataong ito. Nasaan ka? Tanong ni Yusef na may pagtataka. Paliparan ng Hong Kong, malapit nang bumalik sa kabisera. Natapos ko na ang mga dapat kong gawin dito. Sagot ni Marlon. Tapos na. Ano na ang natapos mo? Tapos na ba ang negosasyon mo kay Alvin Petty? Magkano ba iyon? Medyo nalito si Yusef. Pumunta si Marlon sa Hong Kong para pag-usapan ang pagbili ng pamilya Petty, paano kaya ito matatapos? Anong ibig mong sabihin, magkano? Hindi mo ba alam? Isang walang bayad na paglilipat ng 49% ng mga shares sa Cheney Investments, hindi ba't nakausap mo na si Alvin Petty noon? Natigilan din si Marlon, iniisip na inayos na ni Yusef ang lahat kay Alvin Petty, kaya pagdating sa Hong Kong, agad niyang pinirmahan ang kasunduan at ipinagpatuloy ang mga gawain sa paglilipat. Okay, alam ko na ngayon, kaya ibig sabihin wala ng board of directors o headquarters sa Hong Kong, di ba? Oo, naproseso na namin ito sa loob ng New Century, ang punong tanggapan ngayon ay ang Cheney Investments sa kabisera. Para sa mga susunod na pagpupulong at iba pa, sapat na ang pagpunta sa Cheney Investments. Ang Cheney Investments ang kumpanya ng pamumuhunan na itinatag ni Marlon, na ngayon ay maayos nang nakarehistro sa mga awtoridad ng negosyo at umuupa ng pansamantalang espasyo para sa opisina. Maayos ang lahat, salamat sa pagsisikap ni Marlon at ng kanyang koponan. Kaya, pagbalik ko sa kabisera, kailangan ko lang tawagan ang mga matataas na opisyal ng New Century Hotel para i-anunsyo ito, at naroon din ang New Century Hotel na ginagawa pa lamang sa Tianjin. Kalahati na ng proyekto ang tapos na ngayon, at ang ibig sabihin ni Alvin Petty ay mula ngayon, lahat ng iba't ibang pondong kasangkot ay responsibilidad mo na. Pagkabalik mo, huwag kang magmadaling mag-anunsyo. Una, katawanin mo ako sa New Century Hotel at ipakita mo ang iyong mukha sa pamamagitan ng isang uri ng inspection, pagkatapos ay makipag-usap ka sa ilan sa mga general manager. Bakit naman? Tanong ni Marlon Shepard, nalilitong tanong. Sa loob ng 3 araw, palitan ang kasalukuyang general manager na si Herman Holloway ng deputy general manager na si Ruth Wilcox, para si Ruth Wilcox ang maging bagong general manager. At tandaan, huwag mong banggitin ang pangalan ko, huwag mong sabihing ako ang chairman. Kumusta naman si Herman Holloway? Tanong ni Marlon Shepard, na may bahid ng kakaibang pakiramdam. Nagmura si Yusef Zoc, hayaan mo siyang mam-alamos sa mga lansangan para sa lahat ng aking pakialam,
kahit anong mangyari sa kanya ay hindi ko problema. Sige, susundin ko ang utos mo, boss. Aayusin ko ito ayon sa gusto ko. Mayroon pa bang iba? Iyon lang muna sa ngayon. Wala pa rin akong naririnig tungkol sa biyahe papuntang Australia, kaya bahala ka na lang sa mga bagay na kailangan mong gawin at hintayin ang tawag ko. Nakalimutan ko, biglang may naalala si Marlon Shepard at agad na sinabi, ang mga appointment letter para sa kumpanya o sa mga matataas na posisyon ng New Century Hotel ay kailangan ng lagda ng chairman at dapat ay bilingual. Kung ikaw ang magtatalaga, ano ang pangalan niya, Ruth Wilcox, hindi ba't mabubunyag din iyon sa iyo? Anong sulat ng appointment? Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Siyempre kailangan meron. Sa pinakamarami, legal consultant lang ako, ang abogado ninyo para sa Cheney Investment, ang chairman ng New Century Hotel. Kaya, ang dokumento ng paghirang lang ang maya-anunsyo ko, na kailangan ding ipakita sa mga kinauukulang partido. Kailangan may record ang kumpanya, at kailangan mo talagang pirmahan iyon. Kung gayon, maghintay tayo, walang pagmamadali na i-promote si Ruth Wilcox. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng matinding sakit ng ulo. Kakapagtapat lang niya kay Ruth Wilcox, at kung gagawin niya itong general manager ngayon, tiyak na tatanggi ito, o magre-resign pa nga, at hindi iyon ang gusto niya. Kaya naman, maaari na lamang siyang magpaliban at humanap ng solusyon na makakapagbigay kasiyahan sa magkabilang panig sa susunod. Sige, kung ganoon ay sasakay na ako sa eroplano, sabi ni Marlon Shepard at saka ibinaba ang tawag. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Marlon Shepard, muling tinawagan ni Yusuf Zoc si Alvin Petty. Mahigit 1 bilyon ang ibinigay sa kanya ng Petty family, anong klaseng pabor iyon? Kahit na matulungan niya ang pamilyang Petty sa isang mahirap na panahon sa pamamagitan ng pagpatay, napakalaki ng kanilang binabayaran. Nang maikonekta ang tawag, tumawa ng malakas si Alvin Petty sa kabilang linya. Malinaw na inaasahan niyang tatawag si Yusuf Zoc. Kuya, sabi ko binili ko lang yan, hindi giveaway, kaya hindi to gagana. Ipadala mo sa akin ang bank account ng pamilya mo, at magpapadala ako ng 10 bilyon sa iyo. Iyon lang ang maiaalok ko, at napansin ko na ang pabor na iyon. Kung sakaling may kailangan ang Petty family mo, ako, si Yusuf Zoc, ay hindi mag-aatubiling tumulong. Huwag kang magmadali sa paglilipat ng pera. Hindi kailangan ng pamilya namin ang kaunting pera na yan. May pabor na inaasahan ang matanda na papayag ka, nakangiting sabi ni Alvin Petty. Sige, tumanggo si Yusuf Zoc at sinabi. Ilang taon nang wala ang kuya ko, alam mo yan. Pero mayroon siyang apo na may magandang talento sa martial arts. Ang nais ng matanda ay kunin mo siya bilang iyong disipulo at turuan mo siya ng iyong mga kasanayan. Ubo, 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 pagkarinig nito, nagsimulang umubo ng malakas si Yusuf Zoc. Anong mga kasanayan ang taglay niya? Talagang inakala ng Petty family na isa siyang walang kapantay na eksperto. Wala nang magagawa, sa malawak na mundong ito, malamang walang sino man ang kayang gumamit ng flying sword. Kaya kung matututo sila mula sa kanya, iyon ang magiging kapalaran nila. Kahit papaano ay iyon ang pinaniniwalaan ng pamilya Petty. Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Yusuf Zoc. Ang pagtanggi ay parang pagbaliwala sa medyo simpleng kahilingan ng pamilya Petty, ngunit kung papayag siya, ano kaya ang maituturo niya? Ang video na ito ay edited by Herman Storytelling. Kabanata 328, Pag-atake kay Herman Holloway. Sa puso ng pamilyang Petty, naniniwala sila na kung kukuha si Yusuf Zoc ng isang nakababatang miyembro ng kanilang angkan bilang disipulo, ang paggastos ng 10 bilyon ay magiging isang boretilyo pa rin, dahil kung matutunan nila ang mga kasanayan ni Yusuf Zoc, iyon ay parang mga espadang lumilipad sa kalangitan, na may kakayahang pugutan ng ulo ang isang tao mula sa 1,000 milya ang layo. Kaya, ang kanilang angkan ay magiging walang talo. Ang pamilya Petty ay mayroong pinag-isipang mabuti na plano at talagang hindi sila nagkukulang sa pera. Ang pakikipagkaibigan kay Yusuf Zoc ay unang hakbang lamang, ang pangalawang hakbang ay ang pagpapalaki kay Yusuf Zoc ng kanilang mga anak. Kung ang isa sa kanilang mga inapo ay makakapagdalubhasa sa mga kakayahang ito ay mangangahulugan ng pangmatagalang kasaganaan para sa hindi mabilang na henerasyon.
Pagkatapos ng mahigit 1 minutong katahimikan sa telepono, sa wakas ay bumantong hininga si Yusuf Zoc at sinabing, "Kapatid, ang mga kakayahang taglay ko ay maaaring hindi matutunan ng iba. Nagkataon lang na natagpuan ko sila, isang suntok ng tadhana hindi sila nabuo sa pamamagitan ng pagsasanay." "Alam namin iyan," sabi ni Alvin Petty sabay tawa ng mahina. May mga alamat na nagsasabi tungkol sa isang paglilinis ng espiritu, at tiyak na naliwanagan ka ng isang guro, si Yusuf. Pero ayos lang yan, hayaan mo siyang mag-aral sa ilalim mo. Ano man ang matututunan niya, natututunan niya, kung wala siyang matututunan, ayos lang. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sumuko si Yusuf Zoc, "Sige, papuntahin mo siya rito at tawagan mo ako." Dahil nilinaw na niya ang kanyang paninindigan mula pa sa simula, hindi niya masisisi kung ang babaeng Petty ay wala ring natutunan sa huli. "Sige, kita-kits mamaya." Kasabay ng magalang na pamamaalam, ibinaba na nila ang telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumipat si Yusuf Zoc sa likurang bahagi ng sasakyan, kasabay ng pagpasok ng isang BMW mula sa labas. Naagaw ang kanyang atensyon ng tawag kamakailan, at habang paatras siya, biglang sumulpat ang papalapit na kotse, na nagdulot ng pagbangga sa harapan ng BMW. Gulat na gulat, agad na pinatay ni Yusuf Zoc ang makina at lumabas. Dahil kasalanan niya iyon, nararapat lang na humingi ng tawad. "Paano ka nakapagmaneho ng ganyan, paano mo nagawa?" Pagkalabas ni Yusuf Zoc, lumakas ang isang boses mula sa loob ng BMW at pagkatapos ay nakita niya si Herman Holloway na lumabas mula sa kotse, halatang galit na galit. Nagtama ang mga mata, at ang muntik nang sumabog na si Herman, saka sumulyap kay Yusuf Zoc at pagkatapos ay sa malaking pickup truck, na tila naguguluhan. Milyon-milyon ang halaga ng sasakyang minamaneho ni Yusuf Zoc, pero malinaw na bago ito. "Kotse mo ba ito, Yusuf Zoc?" tanong ni Herman Holloway, habang nakakunot ang noo. Tumanggaw si Yusuf Zoc, "Akin. Tatawagan ko na ang kumpanya ng seguro, mayroon akong komprehensibong seguro." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kumpanya ng seguro, ang Ping An Car Insurance. Napangisi si Herman Holloway, "Wow, milyon-milyong halaga pala ang sasakyang nagkakahalaga ng pera, Yusuf. Hindi ganoon kadali kumikita ang ate mo ng ganyang kalaking pera." Nakapanlulumo para kay Yusuf Zoc ang komantong iyon ngunit, dahil natuloy na ang tawag sa insurance, wala na siyang oras para aliwin si Herman. Sa halip ay ibinigay niya ang lugar ng aksidente, numero ng plaka ng kanyang sasakyan, at impormasyon ng may-ari. Itinala ng operator ang mga detalye at hiniling kay Yusuf Zoc na maghintay ng matyaga, dahil malapit nang dumating ang ahente ng mga claim sa pinangyarihan. Pagkatapos ng tawag, nilapitan ni Yusuf Zoc si Herman Holloway na may nagtatakang ekspresyon, "Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina lang?" "Wala naman. Ang pagiging tiyuhin ng legacy ay tiyak na nangangahulugan na umangat ka na sa ranggo," pang-iinis na sabi ni Herman. "Kung tungkol naman sa kapatid mo, Sarah, medyo kaakit-akit siya. Nakakahiya na mula ngayon, iba na lang ang pwede niyang maging kabit, pero ganoon naman talaga ang industriya ng entertainment. Kung hindi siya magiging kerida ni legacy, pwede pa rin siyang makuha ng iba." Puno ng mali siya ang mga salita ni Herman Holloway. Sa mga nakaraang pagkikita nila, naging mabait siya kay Yusuf Zoc, nagawa pa nga niyang makipagtawanan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpakita ng ganitong paggalang. Ano nga ba talaga si Yusuf Zoc sa paningin niya? Isa lamang freeloader na may magandang mukha. Hindi na kailangang magpakita pa ng kahit anong respeto si Herman sa kanya. Isa pa, ano pa nga ba ang magagawa mo sa ilang masasakit na salita ko? Gusto kitang inisin kasi hindi mo ako pinapansin kanina. Alam ko na ba kung sino ka ngayon? Matapos marinig ang sinabi ni Herman Holloway, agad na naunawaan ni Yusuf Zoc kung bakit palaging minamaliit siya ni Herman Holloway, dahil iyon kay Sarah. Akala niya iniingatan si Sarah ni Legacy Petty, at nasisiyahan ito sa liwanag nito, sa liwanag ni Legacy Petty. "Herman Holloway, niyang bunganga mo, nakapagdesisyon ka ng ilang buwan sa ospital." Biglang tumawa si Yusuf Zoc, at bago pa makapag-react si Herman Holloway, hinawakan na siya ni Yusuf sa leeg at itinulak pababa gamit ang isang malakas na suntok sa binti. "Yusuf Zoc, ang lakas ng loob mo na saktan ako. Seguridad.
Seguridad, sigaw ni Herman Holloway. Paano siya nalalakasan ng loob ng taong ito na saktan siya sa sarili niyang teritoryo? Pero, bago pa man makarating ang mga security doon, natapakan na ni Yusef ang binti ni Herman Holloway at sa isang irap, yumoko palabas ang binti ni Herman Holloway sa anggulong 90 degree. Ah! Sigaw ni Herman Holloway, sa sobrang sakit kaya't napabalikwas siya ng tingin. Pinipigilan ni Yusef ang kanyang galit nitong mga nakaraang araw. Lumabas siya ng kotse na may balak humingi ng tawad, kasalanan niya ang sarili niya. Pero ang problema ay masyadong tanga si Herman Holloway, nabangga niya ang linya ng putok ni Yusef. Ngayon, hindi natakot si Yusef na gumawa ng kahit ano. Akala ni Herman Holloway ay magtitiis na lang si Yusef, makikinig lang sa kanyang pangungutya nang hindi siya pananggahasan na hawakan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay kahit hindi makikipagdigmaan si Yusef, hindi naman siya basta-basta pagdating sa pisikal na komprontasyon. Matapos magamit ang isang paa, ilang security guard ang nagsimulang tumakbo palapit. Sino mang pumunta rito ay mababali ang mga binti. Habang matalim na nakatingin ang mga gwardya, sa kagustuhang sumugod at iligtas si Herman Holloway, si Yusef, habang tinatapakan ang kabilang binti ni Herman, ay matalim na tinitigan ang mga gwardya. Tunay ngang nagatubili ang mga gwardya, hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sinamantala ni Yusef ang pagkakataon, mas lalo pang pinwersa ang kanyang paa, at sa isa pang pagbugbog, nabali ang kabilang binti ni Herman Holloway. Biglang nakaramdam ng sakit ng ngipin ang mga security guard dahil ang malutong na tunog na iyon na nakakabasag ng buto ay nagparamdam ng pananakit ng kanilang mga ngipin at nagpalamig sa kanilang mga gulugad. Tunog iyon ng isang binti na nabali sa dalawa sa isang tadyak lang. Nawalan ng malay si Herman Holloway sa sakit, ngunit nagpatuloy si Yusef. Lumagpas na sa hangganan ang walang hiyang ito, dinala si Sarah sa usapin, kaya hindi mapapakalma ni Yusef ang galit nito hanggat hindi niya nababali ang apat na paa at kamay ni Herman. Sunod-sunod na nabali ang magkabilang braso ni Herman Holloway dahil sa mga yabag ni Yusef habang ang lalaki ay tuluyang walang malay. Sa ngayon, hindi lang ang mga security guard ang nakasaksi sa kanyang marahas na gawain, ilan sa mga bisitang nag-check-in ay nakakita rin ng isang baliw na nambabali ng mga paa at kamay ng isang lalaki. Sa wakas ay hindi na naglakas loob na sumugod ang mga security guard, ngunit may tumawag na ng pulis. Hindi tumakbo si Yusef. Matapos baliin ang mga paa at kamay ni Herman Holloway, umupo siya sa lupa at nagsimulang manigarilyo. Hindi ito usapin ng pagiging mapusok, kundi isang bagay ng pakikitungo kay Herman Holloway. Sinamantala ang oras bago dumating ang mga pulis, nanigarilyo siya at tinawagan si Marlon Shepard. Ako ang tinapos ni Herman Holloway. Bukas, ipaalam sa pamunuan ng bagong siglo sa pamamagitan ng telepono o nakasulat na anyo. Sabihin nating nagpa siya ang lupon ng mga direktor na dahil sa malubhang pinsala ni Herman Holloway at pagkakaospital, si Ruth Wilcox ay itinalaga bilang pansamantalang pangkalahatang tagapamahala upang ganap na harapin ang lahat ng gawain ng New Century. Bukod pa rito, may karapatang kumuha at magtanggal ng mga tauhan si Ruth Wilcox, kabilang ang mga Deputy General Manager. Mabilis na gumalaw ang isip ni Yusef. Napagdesisyonan na niyang gawin ito habang binabayo niya si Herman Holloway. Ito ang perpektong pagkakataon para patalsikan si Herman nang hindi nagmumukhang biglaan at hindi iniiwasan ang mga bagay tulad ng isang opisyal na sulat ng appointment mula sa Board of Directors. At hawak pa rin ni Herman Holloway ang posisyon bilang General Manager, hinayaan na lang niya siyang hawakan ang titulong iyon. Kapag gumaling na siya mula sa kanyang mga pinsala, ang kailangan na lang ay may isang taong makakabali muli ng kanyang mga paa at kamay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 329, espesyal na pangkat ng imbestigasyon. Matapos ibaba ang tawag kay Marlon Shepard, muling tumawag si Yusef Zoc kay Everest Zoc, at bigla rin siyang nakapagdesisyon. Kuya, napasama na naman ako sa gulo. Nabali ko lahat ng braso at paa ng isang 5-star hotel manager. Natatawang sabi ni Yusef Zoc, pero sa kabilang linya, pinagpawisan ng husto si Everest Zoc matapos marinig iyon. Bakit laging nagdudulot ng gulo si Yusef Zoc? Kailan mo ginawa yun? May nakakita ba? Agad na tanong ni Everest Zoc. Kagagaling ko lang, sa parking lot ng hotel, may mga 100. Teka,
Napapaligiran na ito ng mga nanonood ngayon, mahigit 30 tao, at may mga tumatakbo pa ring palabas ng hotel. Nakita talaga ni Yusuf Zoc ang maraming taong tumatakbo palabas mula sa loob ng hotel. Tutal, teritoryo ito ni Herman Holloway, kaya nang masangkot si Herman Holloway sa gulo, nagtakbuhan palabas ang lahat ng uri ng kawani ng hotel. Nako, bakit hindi ka tumatakbo? Mura ni Everest Zoc. Kung tatakbo ako, hindi ba maglalabas ng warrant ang mga pulis para sa akin? Isa pa, kilala ko ang manager na ito, hindi ka maaaring tumakas sa templo kung may monghe roon. Baliw ka, sigaw ni Everest Zoc. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa negosyo? Hindi ba't sinabi mo na noon na gusto mong ako ang pumalit sa posisyon mo? Okay lang ba kung ako na ang bahala, huli na ba ang lahat? Hindi mo ba nabanggit na may mga pribilehiyo ka? Kapag dumating ang panahon, sasabihin ko na lang na sinapian ng multo si Herman Holloway, di ba? Sabihin mo na lang na multo ang kinakalaban ko, hindi siya. Baliw, talagang baliw, nababaliw ka na talaga, Yusuf Zoc, napakatapang-tapang mo, pero kahit pribilehiyo ay hindi gumagana ng ganoon. Binyantaan niya ang ate ko, ang hindi ko siya pinatapos ay nagiging magaan na sa kanya. Sabihin mo lang kung kaya mo akong protektahan. Direktang tanong ni Yusuf Zoc. Kailangan ko itong pag-usapan sa pamunuan, huwag kang tumakbo ngayon, pumunta ka muna sa istasyon, hahanapin kita mamaya. Bakit ka ba laging nanggugulo? Mura ni Everest Zoc at ibinaba ang telepono. Samantala, tumawa si Yusuf Zoc habang ibinababa ang telepono at sumigaw sa mga nakapalibot na tao, huwag ninyo akong tingnan, may multo ang lalaking ito, talaga. Hindi ba ninyo nakikitang may sumapi sa katawan niya? Habang sinasabi ito, ginamit ni Yusuf Zoc ang lahat ng kanyang telekinetic power para manipulahin ang buong katawan ni Herman Holloway. Whoosh! Sa isang iglap, tila nang ineg ang katawan ni Herman Holloway, at pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ng pabago-bago ang buong katawan niya. Tama iyan, pabago-bago ang galaw. Pataas-baba ang takbo ng relo niya. Biglang lumipad ang cellphone na dala niya papunta kay Yusuf Zoc, at pati ang mga prayer beads na nakapulupot sa palso niya ay naputol at nagkalat ang mga beads ng sandalwood sa lahat ng direksyon. Umalis kayo dyan, multo yan. Agad na nagkagulo ang mga tao, marami ang umatras habang nanlalaki ang mga mata, at may mga hiyawan din tungkol sa totoong nakakita ng multo. Lumipad ng mag-isa ang cellphone, gumalaw ng mag-isa ang relo, at sumabog ang mga prayer beads, nagkalat kung saan-saan. Kung tungkol naman kay Herman Holloway, nakahiga lang siya roon na walang malay, kaya kung hindi ito isang supernatural na pangyayari, ano iyon? Nagtakbuhan palayo sa takot ang ilan sa mga nakamasid, ngunit mayroon ding ilan na matatapang na naglabas ng kanilang mga cellphone para kunan ng larawan ang pangyayari. Sinamantala ang kaguluhan, sumigaw si Yusuf Zoc, saan mo sa tingin ang pupuntahan mo? Pagkatapos ay hinampos niya ang dibdib ni Herman Holloway gamit ang kanyang palad. Paf! Parang may umutot, may narinig akong nakakahilong ingay, tapos tumigil sa paggalaw ang relo ni Herman Holloway, at bumalik sa dati ang katahimikan ng buong katawan niya. Si Yusuf Zoc ay nababalot ng pawis, parang singaw na parang halumigmig, siya ay sobrang pagod na pagod na pagod na pagod, at siya nga ay talagang pagod na pagod. Siyempre, hindi naman sa nanghuhuli siya ng multo, kundi sa sobrang paggamit ng kanyang telekinesis. Noong una, sinubukan niyang palutang-lutang ang katawan ni Herman Holloway, ngunit hindi niya ito magawa, dahil masyadong mabigat si Herman Holloway. Sa wakas ay dumating ang mga pulis, at agad silang binomba ng mga nagmamasid ng mga tanong at komento. Hindi nila sinisi si Yusuf Zoc sa pagkabali ng mga paa at kamay ni Herman Holloway dahil sinapian ng multo si Herman Holloway. Noong una, hindi naniwala ang mga pulis, pero may nagpakita sa kanila ng video na kanilang kinunan, at pagkatapos ay nabalisa rin ang mga pulis. Nakakatakot naman ito, di ba? Wala na ang multo, dalhin na natin siya sa ospital. Masyadong malamig ang lupa, kung hindi natin siya ililigtas ngayon, mamamatay siya sa lamig. Sasamahan kita sa istasyon, masayang sabi ni Yusuf Zoc, parang isang matagumpay na bayani. Sa totoo lang, wala siyang pagpipilian. Marami siyang dapat gawin at imposibleng makulong ulit siya dahil sa insidente ng pambubugbog ngayon. Maaaring minsan siyang protektahan ng pamumuno ni Everest Zoc at ng Shepherd family ni Anna Koch,
ngunit kung patuloy nila itong gagawin, makakainis ito sa iba. Kaya, tunay ngang maaaring malutas ng isang malaking problema ang isang supernatural na pangyayari. Dinala si Herman Holloway, sinamahan palabas si Yusuf Zoc, at ang ilan sa mga nakasaksi ay dinala rin sa istasyon ng pulisya upang tumulong. Hinarap si Yusuf Zoc sa interogasyon, ngunit inangkin lamang niya na binali niya ang mga paa at kamay ni Herman Holloway dahil kung hindi ay makakatakas ang multong sumasapi sa kanya at makakasakit ng mas maraming tao, at dahil magkaibigan sila ni Herman Holloway. Mas gugustuhin pa niyang saktan ang kaibigan kaysa hayaang magdusa ang iba. Hindi alam ng mga pulis kung nagsasabi siya ng totoo, pero ang nakikita ay paniniwala, kaya hindi nila kayang hawakan ang kaso at kinailangan itong iulat sa lahat ng pulis. Wala pang 2 oras ang lumipas, dumating si Everest Zoc na nakasuot ng Jongshan suit, kasama ang isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot din ng Jongshan suit, na nagdala ng mga kinakailangang papeles at direktang iniwan si Yusuf Zoc. Kasabay ni Yusuf Zoc, agad silang umalis. Kung tungkol sa isang supernatural na pangyayari, syempre, nangailangan ito ng mga propesyonal upang hawakan ang kaso. At ang mga naturang bagay ay napapailalim sa isang gag order sa loob ng puwersa ng pulisya. Walang sino man ang pinapayagang magbunyag ng kahit ano, kung hindi, ito ay magiging paglabag sa disiplina. Tungkol naman sa video footage ng mga naglalakad, binura rin iyon. Sinabi ng pulisya na para raw ito sa kapakanan ng pagpapanatili ng pagkakasundo ng lipunan. Isinama nina Everest Zoc at ng isa pang lalaking naka-Jongshan suit si Yusuf Zoc sa isang napakaordinaryong van, at pagkatapos nito ay tila kakaiba ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Walang nagsalita, at ang lalaking naka-Jongshan suit ay nagpatuloy sa pagmamaneho ng hindi sinasabi kung saan sila patungo. Nang tumingin si Yusuf Zoc kay Everest Zoc, ang mga mata ni Everest Zoc ay nakatuon sa daan, hindi siya pinapansin. Yusuf Zoc, ito lang ang pagkakataon, sa susunod ay magkakaroon na ng malubhang kahihinatnan, sa wakas ay nagsalita ang lalaking nakasuot ng Jongshan suit, at nagbigay ng mahigpit na babala. Opo, pinuno, malumanay na sagot ni Yusuf Zoc. Nagpapatuloy ang iyong political vetting. Sa prinsipyo, hindi ka kwalipikadong sumali sa amin. Gayunpaman, paulit-ulit kang inirerekomenda ni Matandang Zhang, at wala ka namang ginawang masama, malakas ang iyong pagkamakabayan. Sa makatuwid, pagkatapos ng desisyon ng koanihan, ikaw ay tinanggap na ngayon bilang isang pansamantalang opisyal sa 3 grupo ng Special Investigations Bureau ng ating National Security. Tandaan, pansamantala lamang ito. Kung maaari kang maging permanente ay depende sa iyong personal na pagganap. Simula ngayon, makikipag-ugnayan ka sa akin ng direkta ng personal. Tandaan mo ang numero ng aking mobile. Tungkol naman sa pagkakakilanlan mo, may maghahatid nito sa iyo bukas. Natatangi ang aming departamento at hindi nito nililimitahan ang personal na kalayaan. Mga kontratado kayong lahat ngunit tumatanggap ng matataas na benepisyo, kabilang ang isang takdang sweldo at ilang pribilehiyo, tulad ng pansamantalang awtoridad na magpadala ng lokal na pulisya o armadong pulisya. Siyempre, ang mga pribilehiyong ito ay hindi dapat abusuhin at maaari lamang gamitin kapag nakikitungo sa mga supernatural na pangyayari, kung hindi, ito ay isang paglabag sa disiplina. Ang aming mga panloob na pamamaraan para sa pagharap sa mga paglabag sa disiplina ay 2, pagkakabilanggo, maaaring sa loob ng ilang taon, mahigit 1 dekada, o kahit habang buhay, o parusang kamatayan. Tungkulin ninyo naman na makipagtulungan sa Special Investigations Unit upang lutusin ang mga abnormal na kaso na nangyayari sa iba't ibang lugar. Sa sandaling iyon, walang pakialam na nagsalita si Everest Zoc, Yusuf Zoc. Ang tanging hiling namin ay maging tapat ka sa bansa, tapat sa bayan. Tandaan mo sana na ang natitirang buhay mo ay iaalay sa panloob na kapayapaan at pagkakasundo ng inang bayan. Napakadakila ng aming propesyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 330, Black Dragon Club. Isang unos na sumiklab dahil sa komedya ni Yusuf Zoc na nakahuli ng multo at ang intervention ng Special Investigation Unit ay naayos na, kaya ligtas at maayos si Yusuf Zoc. Gayunpaman, itinali rin niya ang kanyang sarili sa mga responsibilidad at obligasyon, at mula ngayon, siya ay magiging isang miyembro na humahawak ng mga espesyal na kaso. Siyempre,
Alam niyang ang mga taong katulad niya at ni Everest Zoc ay dinadala ng serbisyo publiko, isang simpleng bagay lamang ng pag-isyo ng ID card at paghahanda ng backup file, at malamang ay marami pang mga talento sa lipunan na katulad nila ang na-hire upang magtrabaho para sa bansa at tumanggap ng sweldo mula sa gobyerno. Hindi naman talaga umiiral ang mga tinatawag na pribilehiyo. Ang tanging naiisip ko lang ay kapag nakagawa ka ng maliliit na pagkakamali na mapapatawad, ang organisasyon sa likod mo ang bahala sa mga bagay-bagay para sa iyo. Pero kung nakagawa ka ng kasalanang walang kapatawaran, hindi ka lang pababayaan ng organisasyon, kundi baka personal ka pa nilang harapin. Ang tinatawag na paghirang ay batay rin sa konsiderasyong ito, kung sakaling ikaw ay nakagawa ng pagtataksil o gumawa ng isang bagay na lubos na hindi makatao, at itinuloy ito ng Estado, sasabihin lamang ng espesyal na unit ng investigasyon na ikaw ay isang pansamantalang empleyado lamang, walang iba kundi isang pansamantalang manggagawa, hindi miyembro ng partido o opisyal, at tiyak na walang anumang formal na establishmento. Matalinong tao si Yusuf Zoc, kaya naman alam na alam niya ang lahat. Ngunit ang pagiging kahalili ni Everest Zoc ay may mas maraming bentaha kaysa disbentaha, at kahit papaano, makakatanggap siya ng buwanang sweldo. Bukod dito, kahit walang sweldo, si Yusuf Zoc, bilang isang mamamayan, ay may tungkuling tulungan ang bansa na malutas ang mga problema nito. Siya yung tipo ng tao na hindi kayang umiwas sa gulo. Iniligtas niya si Jade Cook noong nakaraan sa parehong dahilan, hindi niya kilala si Cook pero ililigtas pa rin niya ito sakaling matagpuan niya ang aksidente. Ang katwiran at kabutihan ay mga pagpapahalagang itinuro sa kanya ng kanyang ina, ang maging mabait sa iba at gawing maginhawa ang mga bagay-bagay para sa sarili. Kaya, may kinalaman man o wala ang sweldo, kung hihingin ng bansa ang kanyang natatanging tulong upang harapin ang mga problemang sumasalot sa karaniwang tao, susunod siya. Matapos makipag-usap kay Everest Zoc at sa pinuno na nakasuot ng Sun Yat Senador suit ng 2 o 3 oras, dumilim na, at muling bumisita si Yusuf Zoc sa ospital, gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama si Amber Vance at nakipag-usap dito sa pamamagitan ng telekinesis. Umalis siya ng alas 8 ng gabi at pumunta sa apartment ni Flor Carson para sunduin ito. Pagdating sa pagpatay, mas profesional si Flor Carson kaysa sa kanya, at si Lucy Clayton, na mapagkakatiwalaan lamang sa kalagitnaan, ay napakatuso. Kung maglalagay si Clayton ng panibagong patibong para mahulog siya, talagang wala na siyang magagawa. Bagamat kinasusuklaman ng mga mamamayan ang mga Hapones, kung ang mga tao sa restoran na iyon ay mga ordinaryong sibilyang Hapones lamang at napatay niya ang maling tao, at pagkatapos ay ibinunyag siya ni Lucy Clayton, maaaring hindi siya maprotektahan ng espesyal na unit ng investigasyon. Sa ganitong kaso, magkakaroon ng diplomatikong alitan, at sino ang maglalakas loob na ipagtanggol siya. Kaya, mahalaga ang pagsama kay Flor Carson para sa maagang pag-alis at ang pagpapamanman sa kanya sa lugar, upang kumpirmahin na ang mga nasa loob ay mga mamamatay tao nga at mga katulad nito, bago siya kumilos. Kung hindi, ang bigla na lang silang patayin dahil lang sa sinabi ni Lucy Clayton na mga mamamatay tao sila ay isang malaking pagkakamali sa kanyang panig. Hindi siya isang taong magulo ang isip pagdating sa aksyon. Pagkatapos sunduin si Flor Carson, agad niyang tinawagan si Lucy Clayton para itanong kung saan matatagpuan ang Japanese restaurant. Hintayin mo akong ihatid ka doon. Masyado pang maaga ngayon, alas 8 lampas pa lang ng kaunti. Ang ibig sabihin ni Lucy Clayton ay dapat silang kumilos pagkatapos ng hating gabi. Sabihin mo lang sa akin kung saang restaurant iyon. Walang pakialam na sabi ni Yusuf Zoc. Sige. Nasa East City yan, sa Daan Road, nakaharap sa Silangan Kanluran. May malapit na kadena ng 7 Days Inn. Sige. Maghanda ka na rin, at hintayin ang tawag ko. Pagkatapos magsalita ni Yusuf Zoc, ibinaba niya ang telepono. Kung gustong tumulong ni Lucy Clayton, hayaan mo siyang pagpira-pirisuhin ang mga bangkay, na siyang bihasa naman niya. Pasado alas 9 pa lang ng gabi, natagpuan ni na Yusuf Zoc at Flor Carson ang restorang hapon. Dahil bukas ito sa gabi, medyo marami ang mga customer sa loob. Ipinarada ni Yusuf Zoc ang kotse sa malayong tabi ng kalsada, hindi naman ganoon kalapit, at pagkatapos ay magkasama silang naglakad papasok sa Japanese restaurant. Maraming kapintasan ang mga Hapones, ngunit dapat aminin na ang bansang ito ay mayroon ding maraming kalakasan,
kung saan ang lutuing Hapon ay isa sa kanilang mga kalakasan. Kilalang-kilala ang mga sushi, sashimi, at iba pa ng Japan. Kung tungkol naman sa mga bagay tulad ng Nayate Mori, medyo nakakadiri iyon kapag pinaglaruan. Sa totoo lang, sa kabuuan, medyo malazwa ang mga Hapones. Sa mahigit 6 na bilyong populasyon sa mundo, malamang mga Hapones lang ang mahilig kumain ng dumi. Totoo, kayang gawing isang anyo ng sining ng mga Hapones ang pagkain, kabilang na ang popularidad ng pagdumi. Totoo talaga ito, hindi peke. Sa sobrang kapal ng mukha nila, kinokolekta at pinapakain nila ang ilang mga batang babae. Pagkatapos, pinapakain nila ang mga batang ito ng saging at pulot-pukyutan, at sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga dumi ay nagsisimulang amoy saging o pulot-pukyutan. Tapos kinakain yun ng mga meniakis na yun na parang isang napakasarap na pagkain. Lipas na talaga ng panahon si Nayate Mori ngayon. Walang Nayate Mori o pagkain ng dumi ang Japanese restaurant na ito dahil hindi sila pinapayagan ng bansa natin na gumawa ng mga ganitong kalokohan dito. Kaya ang inihahain lang nila rito ay regular na sushi, sashimi, at mga katulad nito. Malaki ang restaurant, may 3 palapag, may mga kainan sa una at ikalawang palapag at mga opisina sa ikatlo. Nang makaupo na si Floor Carson, gumamit si Yusef ng telekinesis para suriin ang ikalawang palapag, at pagkatapos ay ang pangatlo. Sa ikatlong palapag, 100 tao na nakasuot ng kimono ang nag-uusap sa isang silid, lahat ay nakaluhod sa sahig, habang ang seryosong figure sa gitna ay nakaupo ng nakakross ang mga paa, tila may sinasaway, habang ang mga nakaluhod ay patuloy na sumasang-ayon. Nang makita ni Yusef ang eksenang ito, napataas ang kanyang kilay dahil naalala niya ang mga eksena mula sa mga drama sa TV, ang mga taong ito ay tila bahagi ng isang organisasyon. Ikatlong palapag, 11 tao, nakakaintindi ka ba ng Hapon? Bulong ni Yusef. Isang maliit, pang-araw-araw na pag-uusap, sagot ni Flor. Mukhang may 10 taong nakaluhod sa magkabilang gilid, may 1 taong nakaupo ng nakakross ang mga paa sa gitna, at nagbibigay ng lektura, kakaibang sabi ni Yusef. Patuloy silang sumisigaw ng hay, 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 nang walang tigil. Ano kaya ang hitsura ng mga damit nila? Mga kimono, tulad ng mga palda na isinusuot ng mga sinaunang tao. Mayroon bang mga partikular na simbolo, o may nakikita ka bang mga tato sa mga taong ito? Ang mga disenyo sa kanilang mga kimono at iba pa. Ang mga kimono sa Japan ay hindi lamang basta-basta isinusuot, ang mga ito ay espesyal. Ilarawan mo sila ng detalyado. Bilang isang mamamatay tao na nakapaglibot sa buong mundo, si Flor ay nakapunta rin sa Japan. May mga pagkakaiba nga, sabi ni Yusef, habang patuloy na nag-eeksperimento gamit ang telekinesis. Ang pinuno ay may parang badge na bagay sa kaliwang dibdib, pabilog, at mayroon pa nga itong itim na dragon sa loob. At saka, lahat ng mga taong ito ay may mga tato, nakita ko sila, ang ilan ay natatakpan pa nga ng mga siksik na disenyo ng totem ang buong katawan nila. Ang Black Dragon Club, ang pinakamalaking sindikato sa Japan, isang organisasyon ng gang na kinikilala at rehistrado sa Japan, ang kanilang simbolo ay ang simbolo ng Black Dragon. Black Dragon Club. Napasinghap si Yusef nang marinig ang 3 salitang ito. Hindi ba siya kumain ng baboy o nakakita ng mga baboy na tumatakbo? Ang pangalang Black Dragon Club ay kilala ng lahat ng mga kababayan. Noong panahon ng digmaan ng paglaban, ang Black Dragon Club ay lumahok sa digmaan at minsan ay nang ibabaw pa rito. Ang karamihan sa mga militaristikong panatiko ay mga miyembro ng Black Dragon Club. Ang Black Dragon Club ay isang malawak na istrukturang organisasyon, na matagal nang kasangkot sa politika, militar, kultura, at iba pa ng Japan. Masasabing sa ganito o ganoong salo-salo sa Japan, mayroong presensya ang Black Dragon Club. Dahil Black Dragon Club ito, kung gayon ang impormasyon ni Lucy Clayton ay dapat na totoo. Ang mga taong ito, dapat silang patayin. Galit na ungol ni Yusef. Dahil Black Dragon Club iyon, hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa alitan, kahit wala, bubunutin niya pa rin silang lahat.